Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa Wanian County Government Office, ay napasabi si Mr. Wang sa kanyang isip na mukhang wala nang mangyayari sa trial na ito. Ang Xinlang na ito ay talagang pinangangatawanan ang kanyang reputasyon, ang karunungan nito ay napaka-invincible. Kapag binuksan na nito ang kanyang bunganga, once nasundin mo ang rhythm nito, hindi ka na makakabalik. Ito ay isang ironclad case, ngunit sa isang iglap naging ganito na ang sitwasyon. Ganun pa man Xinlang ito raw ay maaari lang na maging rampant for a while. Dahil kapag ito ay inimpeach na ng hindi mabilang na mga historian bukas, ito raw ba ay makaka-argue pa sa mapanlinlang na paraan doon sa Imperial Court, ni wala nga raw itong qualifications na makapasok doon. At pagdating ng panahon, kailangan niya lang mag-decide ng favor, anyway ito rin daw ay matatalo, ang katotohanan ay hindi mahalaga pagdating sa politika. Hinampis niya ang mesa, at nag-announce na dahil sa kakulangan ng ebidensya patungkol sa suspect na si Jin Wukong, ito ay pansamantalang ipipiit para sa pending trial. Hinawakan ng mga guard si Wukong, salamat Lord Wang saad ni Yu Fang, habang umalma naman si Xinlang. Mr. Wang si Yu Fang daw ay kasal kay Mrs. Chen, at ito rin ay isang defendant. Bukod pa doon ang krimen na ginawa ng mga ito ay napakalaki, sigurado daw ba talaga itong hindi nila huhulihin ang mga ito? Kung ganoon puwersahan din daw nilang kukunin si Jin Wukong, ano raw ba ang batas na nagsiset up sa Yu bilang county magistrate sa loob ng libo-libong taon? Makikita ang pagkainis ni Mr. Wang, napasabi sa kanyang isip na ito raw ay ang Wanian County Office, ito ay ang kanyang teritoryo, sino raw ba ang Xinlang na ito sa tingin nito? Ang judgment ay nasa kanyang mga kamay, ang pangahas naman daw nito, kapag nagpatuloy pa ito nang biglang pumasok sa kanyang field of vision si Prince Ningxing, dagdag ni Mr. Wang sa kanyang isip, bakit ganito ang ekspresyon nito, nevermind ang ibig sabihin lang naman daw nito madidelay ang trial para kay Jin Wukong. Kaya inutusan niya ang mga guards na ipasok sa selda si Yu Fang at Mrs. Chen. Pagkatapos ng court session, ay pumunta si Xinlang sa selda ni Wukong upang bigyan ito ng comfort. Sinabi ni Xinlang na wag itong mahiya sa nangyari, ito raw ay pinwersa lang ni Mrs. Chen. Siya nga raw mas malala pa ang sinapit niya noon, ang injury na natamo nito ngayon ay napakaliit lang, siya nga raw noon ay inabot ng mahigit sa isang buwan bago makarecover sa kanyang injury na natamo mula kay Qiu Yao. Kaya bilang lalaki, ang buhay mo ay hindi makukumpleto kapag ikaw ay hindi napulot ng isang magandang babae. Kasambit naman ni Wukong sa kanyang isip, though ang consolation ng kanyang brother-in-law ay reasonable, still napaka-strange pa rin daw ng dating nito sa kanya. Ganun pa man, sa tingin niya ay gumaganda raw ang pakiramdam niya. Tumingin si Xinlang sa kabilang selda, sa kinaroroonan ni Yu Fang at Mrs. Chen. Sinabi ni Xinlang na ito raw ay napaka-unexpected, sino raw ba ang mag-aakala na ang ganito ka-weak at gentle na katawan ay magiging napaka-shameless. Makikita ang pagkainis ng dalawa, o talaga palang ito ay maganda body, napakaswerte mo, dagdag pa ni Xinlang kay Wukong. Ang first time daw nito ay nangyari sa isang napakagandang babae. Although ito ay medyo matanda na, napakaswerte pa rin daw nito dahil mayroong maraming mga kalalakihan na nalus ang kanilang virginity sa mga tupa at asno. Kasambit naman ni Wukong sa kanyang isip, brother-in-law daw miss niya na raw ito, ganun pa man kung maaari umalis na raw ito rito dahil kung hindi, Yu Fang saad naman ni Xinlang, ito raw ay isang rascal. Ang puso ng isang tao kailanman ay hindi nakukontento, tila isang ahas na gustong lumunin ang isang elepante. Sa kanya na nga pina-publish ni Jin Wukong ang kanyang libro, at ang business nito ay umangat na sa mas mataas na level. Sa ngayon mayroon na itong sapat na yaman, kaya bakit kailangan pa nitong gawin ang bagay na ito? At ano naman ang silbi ng pera sa mundong ito, pasigaw na tugon ni Yu Fang. Last time halos maubos na ang kanyang pera dahil lang sa pagbenta ng isang libro, at kahit na ang mga petty na mga officers ay labas-masok lang sa kanyang tahanan upang mang-extort ng pera. Bukod pa dun siya pa ay ipiniit, bakit? Dahil dun napagtanto niya rong ang pera ay walang silbi sa mundong ito, ang kailangan mo ay kapangyarihan.
Kaya gumastos ka ng malaking pera upang umakyat sa butler ng Marquis of Genyuan na si Suyong at pinasiping ang iyong asawa, tama ba? Tugon naman ni Xinlang na siyang labis na ikinagulat ni Yu Fang, napatanong sa kanyang isip kung papaano ito nalaman ni Xinlang. Napasabi si Xinlang sa kanyang isip na pagkatapos nitong ma-blackmail, bigla na lang mayroong pamrotekta dito. Maraming nagbukas na mga helping hands, at nag-invest ng malaking pera upang ma-restart nito ang kanyang Tianfeng bookstore. Kaunting investigasyon lang daw ang isinagawa niya noon, ganun pa man natuklasan niya na kung sino ang tumulong kay Yu Fang. Ang Su family ay mayroong pera, at ang tanging mae-o-offer lang ni Yu Fang ay ang kanyang asawa. Xinlang, wag kang magbitaw ng mga nonsense at wild accusations, tugon naman ni Yu Fang. Sila raw ay walang connection at relationship kay Lord Suyong. Ganun pa man idinagdag lang ni Xinlang na pagkatapos nitong maipagamit ang kanyang asawa, ang property nito ay na-preserve na, kaya bakit daw ba finrame up pa rin nito si Jin Wukong? Pakiramdam daw ba nito ang Xuanwu Court ay madali lang na i-provoke, pakiramdam daw ba nito siya ay hindi terrifying? Sumagot si Yu Fang na ito ay ang Imperial Capital, at ang Xuanwu Court nito ay isa lamang itim na pagong na hindi gumagalaw. Pinangakuan kanila ng official post, tama ba? Tanong naman ni Xinlang, anong rank daw ba? 9th grade, tugon naman ni Yu Fang. Hanggat tulungan niya lang ang mga yon, bibigyan siya ng mga ito ng status, and then pupunta siya sa internal bureau ni Suyong na nag-e-specialize sa pag-purchase ng mga jades. Hahaha, at since magkakaroon na siya ng mataas na posisyon at fat job, ang pinakamataas na posisyon na mayroon yung mga officials na nang blackmail sa kanya noon ay nasa 9th grade lang. Ngayon magiging isa na siya sa mga yon, at ang kanyang posisyon ay magiging mas mataas pa sa mga yon. Hay, nabulag sa kasakiman, paulit-ulit na sambit naman ni Xinlang. Xinlang, dagdag pa ni Yu Fang, bilang son-in-law ng Count of Xuanwu, ang bigat daw nito rito sa capital ay hindi nakahihigit sa kanya. Kung kaya, wag na raw nitong puwersahin pa ang kanyang sarili. Maaaring nanalo ang argument nito sa trial court kanina, ngunit talaga raw bang iniisip nitong nanalo na siya, bukas ito ay iiyak, ang dambuhalang alon ay raragasa sa family nito, kaya bilang isang napakaliit lang na son-in-law, ito ay madudurog ng pinong-pino. Tabasambit naman ni Xinlang sabay lingon kay Wukong, nung nakikipagkaibigan ito sa kanya, ganito raw ba ito magsalita? Sumagot si Wukong na ito raw ay napakahusay sa paggawa ng mga grand speeches, napaka-compose at passionate. Wait and see, sigaw naman ni Yu Fang, mga 2 o 3 araw mula ngayon, ang skandal daw ni Jin Wukong ay kakalat sa buong bansa. Sa sandaling iyon wala nang may pake sa kung ano ang katotohanan, ang kasong ito ay isang political move. Nang biglang dumating ang isang guard, nagsabing ililipat ng ibang prison si Yu Fang at ang asawa nito. Kasambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, mukhang naghanda na raw pala ng silid si Mr. Wang para sa mga ito. Sisambit naman ni Yu Fang, ito raw ay ang sinasabi niyang kapangyarihan, ito ay ang capital. Even though ang Jin Wukong na ito ay ang anak pa ng Count of Xuanwu, kailangan pa rin daw nitong maging masunurin at manatili rito sa prison. Ganun pa man siya na si Yu Fang, maaari siyang mabuhay ng comfortable sa kanyang silid, kumain at uminom hanggat gusto niya. Umalis na sila at nag-iwan ng napakalakas na tawa si Yu Fang. Pagdating nila sa labas, ay bumungad sa kanila ang servant ni Mr. Wang. Shopkeeper Yu, sambit nito, narinig niya raw na mahusay magluto ang asawa nito, at napaka-skilled pagdating sa abalone cooking. Indeed, tugon naman ni Yu Fang, okay, dagdag ng servant, Mrs. Chen, sumama raw ito sa kanya upang maligo at makapagpalit ng damit, then ipakita raw nito ang kanyang cooking skills sa magistrate. Inabot ng kalahating oras si Mrs. Chen sa pagpaligo at pag-aayos, sinubukan ang lahat ng paraan upang maitago ang bukol sa kanyang noo. Pagkatapos ay tumungo na siya sa silid ni Mr. Wang Kai upang i-showcase ang kanyang culinary skills at makalipas ang 5 minuto, ang cooking show ay natapos na. Si Mr. Wang ay talagang napaka-amazing, sambit ni Mrs. Chen, grabe nilantakan daw nito ng husto ang niluto niyang putahe. Napabuntong hininga naman si Mr. Wang, talaga raw palang ang culinary skills ni Mrs. Chen ay not bad, no wonder naka3 meals si Suyong. Ganun pa man ang Yu Fang na yon ay napaka-ruthless din,
upang maging isang 9th rank lang na official, kung kani-kanino nito pinagluluto ang kanyang asawa. Tapos inabot ng isang oras si Jin Mukong sa tossing at turning, imposible napaka-imposible malamang iyon daw ay fake. Lord Wang sambit naman ni Mrs. Chen sabay yakap, pinahiya siya ng husto ng Xinlang na yon, gusto niya raw itong mamatay. Ngunit sumagot si Mr. Wang na iyon ay imposible, ang Jin family daw ay isang malakas na family, kaya lang nila nabubuli ang mga ito rito sa capital, ay dahil sa wala silang foundation dito. Sinabi ni Mrs. Chen na ngunit hahayaan lang daw ba nila ang Xinlang na yon, kailangan daw nilang mag-retaliate. Ganun pa man niyakap lang siya ni Mr. Wang sabay diin papunta sa kama, revenge oo, si Xinlang daw ngayon ay nasa villa ng Jin family, bukas pagkatapos ng impeachment at pagputok ng skandal ni Jin Mukong sa buong bansa. Sa sandaling iyon ay mayroong malaking grupo ng mga thugs at mga hooligans na aatake sa residence ng Jin family. Ang Jin Mukong na yon ay puwersahang disrespect ang isang inosenteng babae dito sa capital, pinagtangkaan pa nitong patayin ang 2 batang babae at isang matandang babae. Tiyak na magagalit ng husto ang mga tao ng capital, at dadagsa ang mga tao na aatake sa villa ng Jin family. Okay tugon naman ni Mrs. Chen. Kung ganun sunugin na rin daw nila ang residence ng mga yon, at inilahad niya kay Mr. Wang ang iba pang bagay na gusto niyang mangyari. Pagkatapos na samahan ni Xinlang si Mukong sa loob ng ilang sandali, ay inihatid siya ni Prince Ningxing patungo sa villa ng Jin family. Sa loob ng carriage ay napasabi si Prince Ningxing sa kanyang isip na ang performance ni Xinlang kanina sa court ay napaka-amazing, for the time being ay madedelay nila ang trial ni Mukong. Ngunit ang mangyayari bukas sa Imperial Court ay mas mahirap nang biglang tumigil ang carriage, kaya nagtanong si Prince Ningxing sa kanyang guards kung ano ba ang problema. Your Highness sambit naman ng isang guard, kita raw mula rito, ang Confucian Shrine ay nasusunog. Napangisi si Xinlang, at bumaba sila. Ano totoo ba itong nangyayari sambit ni Prince Ningxing? Ito raw ay ang Holy Temple ng mga scholar sa buong mundo. Ito raw ay mas malala pa kaysa sa pag-excavate sa museum ng mga ancient kings, ito raw ay katumbas ng pag-provoke sa kalangitan. Napatingin siya kay Xinlang, napatanong kung sino ang nagsanhi nito, at agad namang sumagot si Xinlang na ang Qiang Kingdom delegations. Nag-expand ang mga mata ng Fifth Prince, mababakas ang pagkamangha sa kanyang pagmumukha, what a masterstroke sambit niya. Hindi lang daw sa mababago nito ang content ng magiging discussion sa loob ng Imperial Court sa loob ng ilang araw, direkta pa nitong makakaladkad ang Su family sa tubig, ito raw ay napaka-amazing. Ganun pa man madedelay lang daw ng pansamantala ang patungkol sa kaso ni Mukong, eventually ito rin ay maa-uncover. Dumugtong naman si Xinlang, kung kaya necessary na isolve na nila ang problema rekta sa ugat once and for all. Bukas, papatayin daw nila ang buong family ni Yufang. Kaya kung maaari pansamantala ilalagay niya raw muna yung 2 batang babae sa residence ni Prince Ningxing, ayos lang daw ba yon sa kanya? No problem tugon naman ni Prince Ningxing, gustong-gusto raw ng kanyang asawa ang mga bata. Ganun pa man, paano raw ba nila papatayin si Yufang at ang family nito? Piece of cake tugon naman ni Xinlang. Ipaubaya na lang daw nila ito sa isa pang grupo ng mga unruly na tao na narito sa capital ngayon. Sa embassy ng Great Flame Empire, ay maririnig ang sigaw ng lalaking ito, kinukurot pala ni Princess Ningyan ang kanyang tenga. Ang taong ito ay si Yan Mengze, ang envoy ng Dayan Empire na kasalukuyang narito sa Yu State, ang Crown Prince ng Qingyao Marquis of Dayan Empire, at ang pinakatanyag na lalaki sa buong Qinlu at Chuguan ng Yu Kingdom. Makalipas ang ilang sandali sa study room ng Embassy of Great Flame, ay sisambit ni Princess Ningyan, hindi raw pala ito pumunta rito upang magtubog ng ginto, nandito lang daw pala ito upang maging male flower leader. Humikab naman si Yan Mengze at nagsabing hindi pa raw umabot sa 2 oras ang tulog niya, ni hindi pa nga raw lumiliwanag ang kalangitan bakit di na-drug na siya nito, ano raw ba ang gusto nitong ipagawa sa kanya ngayon. Kung may sasabihin ito sabihin na nito ngunit kung wala, umalis na raw ito. Ang temple ay sinunog sigaw naman ni Princess Ningyan, Hay, oo naiintindihan ko na tugon naman ni Yan Mengze, ngayon umalis na raw ito, kailangan niya pang matulog.
Ngunit inihampas lang ni Princess Ningyan ang isang libro sa harap niya na siyang pumukaw sa kanyang atensyon. Dong Lianxi, patanong na sambit niya sa kanyang isip. Talagang mga baliw kayo, sambit niya sa kanyang isip sabay hila sa libro. Talagang constant na pinoprovoke ng mga ito ang Majesty. Sinong stubborn daw ba na bookseller ang nagbebenta ng librong ito? Ito raw ba ay hindi natatakot sa kamatayan? Ito raw ba ay hindi natatakot na mamatay ang kanyang buong family? Note: ang librong ito ay isang flesh-written version ng Dong Li's biography. Inihahambing si Emperor Jiang Li sa araw, langit, lupa, at hangin. Isinasalaysay ng librong ito na si Emperor Jiang Li ay nakipagsiping sa lahat ng mga beauties na nasa Great Flame Empire, pati na sa lahat ng mga princess ng royal family. Kung kaya ang Dayan Empire ay naglathala ng batas, na ang sino mang magtangkang magbenta sa librong ito ay haharap sa kamatayan. Nagsalita si Princess Ningyan, ang Tianfeng Bookstore daw ay ang siyang pasekretong nagbebenta sa librong ito. Imposible sambit naman ni Yan Mengze, wala rong taong ganoon kabaliw, ito raw ay imposible. Well, tugon naman ni Princess Ningyan, kung ganun magpadala ito ng mga tao doon sa warehouse ng Tianfeng Bookstore, upang makita nito ang napakaraming copies na nandoon. May napagtanto naman dito si Yan Mengze. Ayan, sinusubukan daw ba nitong manakit ng ibang tao? Ang bagay na ito ay magdudulot na kamatayan sa buong family ng taong yon. Oo, yon ang gusto kong mangyari, tugon naman ni Princess Ningyan. Gusto niya raw itong mamatay at ang buong family nito. Mayroon ka bang background, tanong naman ni Yan Mengze, at sumagot naman si Princess Ningyan na ito ay isang maliit na bookseller na inutusan ang kanyang asawang ipagluto si Suyong. Nagtanong si Yan Mengze kung na-offend ba ito ng taong yon. Hindi, tugon naman ni Princess Ningyan, ang kanyang brother daw ang na-offend nito. Hasigaw naman ni Yan Mengze sa kanyang pagkagulat, kailan pa ito nagkaroon ng dagdag na brother, sino raw ba ito? Tugon naman ni Princess Ningyan, paglitaw nito sa capital ginamat daw nito agad ang kanyang sakit. Natigilan naman saglit si Yan Mengze nang marinig ito, sambit niya. Hinampas ni Princess Ningyan ang mesa. So ano, tutulungan daw ba siya nito o hindi? Sige tutulungan kita, tugon ni Yan Mengze, ngunit sa isang kondisyon. Sige, sabihin mo, saad naman ni Princess Ningyan. Umubo si Yan Mengze, actually ito raw ay isang special big request, maaari daw bang wag na uli siya nitong galpihin sa harap ng mga kababaihan. Okay, pasigaw na tugon naman ni Princess Ningyan, ngunit wag na raw itong bumalik pa sa pagtulog, kumilos na raw ito ngayon din. Hehe, sige, sambit naman ni Yan Mengze, magbibihis lang daw muna siya at tutungo na siya agad doon sa Tianfeng Bookstore. Makalipas ang isang oras ay nakarating na ang grupo ni Yan Mengze sa warehouse ng Tianfeng Bookstore, at doon ay nadatnan nila ang 300 copies ng Dong Lianxi. Ang ministry ng Li Fan Yuan Empire na nakastation sa Yu State ay naging furious, napakaagang pumunta sa palace upang kausapin si Emperor Ning Yuan Xian. At pagkatapos na marinig ng Emperor ang buong detalye, ito ay nagbigay ng edict na patayin si Yu Fang at ang buong pamilya nito, pati na ang iba pang mga tao na nakaantangle sa mga ito. Makalipas ang isang oras sa labas ng Dali Temple, ay makikitang nakaluhod ang lalaking ito. Ito ay ang second son ni Zhang Chong na si Zhang Shu, isang imperial historiographer. Lumapit sa kanya si Wang Chengzhou, isang imperial historian. Talaga palang nandito si Mr. Zhang, saad niya. Ang filial piety daw na ginagawa nito sa loob ng ilang buwan ay kumalat na sa buong imperial capital. Your Honor, bati naman ni Zhang Shu. Idinagdag naman ni Wang Chengzhou na mayroon siyang mahalagang sasabihin, maaaring ito raw ay makakatulong upang maalis sa trouble ang ama nito. Ilang sandali pa ay ibinulong ni Wang Chengzhou ang patungkol sa umano'y panggagahasa ng prince ng Xuanwo Court na si Jin Mukong sa isang inosenteng sibilyang babae dito sa capital. Speaking of grievances, wala na rong mas nakakahigit pa kay Zhang Shu, lalong-lalo na ang grievances sa pagitan ng Zhang at Jin family, kung kaya, nararapat lang daw na ito ay magsulat ng memorial. Sila na mga taga-consorate ay maaari itong gawing chief clerk, magsulat daw ito ng impeachment memorial, at ipaalam sa emperor ang kanyang loyalty. Ito raw ay magiging beneficial para sa ama nito, mayroong napakalaking probabilidad na ikatuwa ito ng emperor at bigyan ng pardon ang mga krimen na nagawa ng ama nitong si Zhang Chong.
Tumalikod siya, idinagdag na tandaan nitong maging ruthless at intense, tanging ito lang ang mayroong qualifications, siya raw ay napaka-optimistic para rito. Kasambit naman ni Zhang Shu sa kanyang isip, hindi niya maaaring pakinggan ang mga salita ni Wang Chengqiu, ang kamatayan ng kanyang kapatid na si Zhang Jin ay ang siya ng naging reconciliation nila para sa Jin family. Hindi siya maaaring magsanhi ng trouble. Ang pinakamahalaga para sa kanya ngayon ay ang iligtas ang kanyang ama at wala ng iba pa. Ganun pa man halos ang lahat ng mga officials ngayon ay nagsusulat na ng mga impeachment memorials, at kung hindi siya magsusulat, siya raw ay magiging oddball. Kaya kahit papaano kailangan niya rong magsulat, ganun pa man isusulat niya lang ito sa calm at impartial na paraan at mag-blend sa mga tao. Makalipas ang ilang sandali ay nagsulat na si Zhang Shu ng isang painless na impeachment memorial, nang mapansin niya ang naglalagablab na apoy at napatanong kung saan ito banda. Young Master tugon naman ng servant, sa tingin niya raw ang direksyon na ito ay sa Holy Temple, sa Confucian Shrine. Nag-utos naman si Zhang Shu na pumunta ito doon at mag-obserba, magpanggap na tumutulong sa pag-aapula ng apoy, at magtanong-tanong doon kung sino ang mayroong audacity na gawin ang bagay na ito. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang servant, ini-report na ang may kagagawan ay ang mga warriors ng Qiang Kingdom, maraming mga tao raw ang nakakita sa mga ito na parang mga baliw na nagsisikanta at nagsisisayaw habang sinusunog ang temple, at niumihi pa ang mga ito sa harap ng temple. Makikita ang pagkagulat ni Zhang Shu, teka lang sambit niya sa kanyang isip. Sino raw ba ang magkakaroon ng benefit sa ginawang ito ng mga envoy ng Qiang Kingdom hindi raw ba't ang Jin family, at ang malalagay naman sa alanganin ay ang Su family. Kaya hindi raw ba kaya na ito ay kagagawan ni Xin lang, hindi naman daw siguro ito ganito ka-powerful hindi raw ba? Well kung ganoon nga ang taong ito ay talagang ang napaka-extraordinary, napaka-awesome, fortunately ang kanyang family ay walang enmity laban sa taong ito, at pinunit niya ang impeachment memorial na kakasulat niya lang. Nang hingi siya ng isa pang memorial magsusulat daw siya uli, ang mga Qiang Kingdom envoy na yun ang sumunog sa pinakabanal na temple dito sa Yu State, ire-report niya raw ang mga ito. Sa residence naman ni Wang Chengqiu bago sumabog ang bukang liwayway, ay makikitang pinapahiran ni Wang Chengqiu ng basang towel ang kanyang pagmumukha. Historically ang mga official ng Yu Shidafu ay mahihirap, kaya si Wang Chengqiu ay nagre-rento lang ng bahay at ito ay malayo mula sa kapital. Kung kaya pagkatapos niyang mag-agahan, ay maingat niyang chinek ang kanyang memorial. No problem sambit niya sa kanyang isip, ang rason kung bakit napakalakas ng Jin family pagdating sa pang-aabuso ng mga babae ay hindi lang dahil sa hindi ganoon ka-strikto ang Jin family pagdating sa disiplina, kundi dahil din sa itinuturing ni Jin Wukong ang kanyang sarili bilang exclusive kahit na nandito na ito sa kapital. At ayon sa logic na yon, binigyan lang ng Count of Xuanwu si Jin Wukong ng education sa pagiging overbearing, at hindi tinuruan na maging isang humble official. Kung kaya ang Jin family ay hindi loyal, ang mga ito ay magre-rebelde. Dahil sa si Wang Chengqiu ay involved doon sa Wangya Island at nakatanggap ng matinding kahihiyan dahil kay Xin lang, ito ay nagkaroon ng grudge laban sa Jin family. Tumawa si Wang Chengqiu, marahil ang impeachment memorial daw na ito ay hindi makakapagdulot ng sakit sa Count of Xuanwu, ngunit at least mabablock daw ang pagiging marquis nito. Ang Jin family raw ay isa lamang nobleman na nasa edge ng power sa isang remote at impoverished na lugar. Ang mga ito ay walang silbi rito sa capital city. Makalipas ang ilang sandali, ay sumakay na si Wang Chengqiu sa carriage upang tumungo sa palace. Nang mapansin nila ang nangyayaring kaguluhan, nagtanong si Wang Chengqiu sa kotsero kung ano ang nangyayari hindi pa sumisikat ang araw bakit ang ingay na. My lord tugon naman nito, ayon daw sa mga taong nasa labas sinunog ang Confucian Shrine na siya namang labis na ikinagulat ni Wang Chengqiu. Sinunog ang temple patanong na sambit niya sa kanyang isip, sino naman daw ba ang mayroong audacity na gawin ang bagay na ito? Ito raw ba ay kagagawan ni Xin lang, upang makagrab ng focus para sa topic mamaya nag-resort pa ito sa ganitong strategy, at inutusan niya ang kanyang tauhan na alamin kung sino ang may kagagawan nito, at kung may kinalaman ba si Xin lang patungkol sa bagay na ito. Pagbalik ng servant, ay ini-report nito na ito ay kagagawan ng mga lasing na mga envoy ng Qiang Kingdom,
at niumihi pa raw ang mga ito sa harap ng temple. Ano gulat na sambit naman ni Wang Chengzhou sa kanyang isip at inutusan ang kanyang tauhan na bumalik. Napamura si Wang Chengzhou, ang impeachment memorial daw na isinulat niya sa loob ng 2 oras ay nasayang lang. Pagsikat ng araw pagkatapos na makatulog ni Marquis Sunan sa loob ng 3.5 oras, ay gumising na siyang nakatayo ang punong ugat. Napakaaga pa sambit niya sa kanyang isip, ano raw ba kaya kung kumaldag muna siya? Hindi ang pinakamahalagang bagay para sa isang lalaki ay ang ma-restrain ang kanyang desire, come heart art paulit-ulit na sambit niya. Ilang sandali pa ay bumangon na siya, tumungo sa toilet, pinaliguan at binihisan ng mga babaeng servant, at nag-agahan kasabay ni Su Jianting habang nakaupo sa isang babaeng servant. Father, ang lahat ay naisaayos na sambit ni Su Jianting, ang magiging court session sa araw na ito ay tiyak na magiging napaka-lively. Humigop ng porridge si Marquis Sunan, at idinagdag naman ni Su Jianting na si Jane Zhou daw ay talagang tila isang pagong. Kahit na nakuha na nito ang Nuzhou City, ito pa rin ay walang silbi at nagpatuloy sa paglalahad si Su Jianting. Kasambit naman ni Su Yung sa kanyang isip, inubos daw ng master ang porridge sa isang higapan lang, mukhang nagustuhan daw nito ang mga sinabi ni Su Jianting. Sinabi ni Marquis Sunan na ang mga tao ng Jin family ay interesting at talented, ngunit ang mga taong ganoon ay ambitious. Unfortunately hindi sapat ang nagawa nila upang mapatay ang mga ito sa pagkakataong ito, napigilan lang nilang maging isang marquis si Jin Zhou. Sinabi naman ni So Yung na si Jin Mokong ay hindi mamamatay, ngunit still ito pa rin daw ay mababalatan ng kaunti. Habang si Shin lang naman, ang kapalaran nito ay magiging napakalala. Marami ng mga tao ang hindi na ito kayang i-tolerate, sa ngayon sinisikap pa rin itong gumawa ng paraan upang maging marquis si Jin Zhou upang ito ay maging equal ni Master Sunan, ang taong iyon daw ay nangangarap ng gising. Nagtanong si Marquis Sunan kung kamusta na ang mga envoy ng Qiang Kingdom, at sumagot naman si Su Yung na as usual, ang mga ito ay nasasangkot sa mga minor na mga trouble araw-araw. Well, it doesn't matter, sambit naman ni Marquis Sunan, the more na maging domineering ang mga ito the more na makikinabang sila. Nagtanong naman si Su Jianting kung magagamit daw ba nila ang Qiang Kingdom upang magsagawa ng plot laban kay Shin Lang, at sinabi sa kanyang ama ang mga gusto niyang mangyari. Nang biglang natatarantang pasigaw na nag-report ang isang servant, my lord, mayroon dong terrible na nangyari. Ganun pa man sinampal lang ito ni So Yung ano raw ang ibig nitong sabihin, ang sumigaw-sigaw ito sa harap ng marquis, anong uri daw ba ng formality ito? Kahit na mahulog pa ang kalangitan, kayang-kaya itong i-withstand ng Su family. Oo, nagkamali ako, nanginginig na tugon naman ng servant. Sige, ano yon, sabihin mo, pasigaw na tanong naman ni Su Yung, at sumagot ang servant na ang Confucian Shrine ay sinunog. Napalingon si Marquis Sunan nang marinig ito, nagtanong si Su Yung kung sino ang sumunog sa temple, at sumagot ang servant na ang mga envoy ng Qiang Kingdom, nagsisikanta at nagsisisayaw pa raw ang mga ito habang sinusunog ang temple, at umihi sa harap ng nasusunog na temple. Ano, sigaw naman ni Su Yung sa kanyang pagkagulat. Napatayo si Su Jianting, are they crazy, sigaw niya habang nakatingin sa kanyang ama, ano daw ba ang ginagawa ng mga servant na nakatalaga upang i-monitor ang mga envoy ng Qiang Kingdom, nagkandamatay na raw ba ang mga yon, bakit hindi pinigilan ng mga ito ang mga baliw na yon? Makikita ang reaksyon ni Marquis Sunan, ikanalma niya ang kanyang sarili, at nag-utos na bigyan pa siya ng isang bowl ng porridge. Makalipas ang ilang sandali ay naubos niya na ito, nagbuntong hininga, at nagsabing mukhang mayroon dong nagbabalak na i-assassinate ang Su family. Nagtanong si Su Jianting kung ano raw ba ang gagawin nila, Father, mag-draw na raw ito agad ng clear line sa mga Qiang Kingdom envoys na yon. Ngunit sumagot lang si Marquis Sunan na upang ma-enjoy ang talim ng isang espada, kailangang i-bear daw ng isang individual ang consequences kung sakaling aksidente nitong masugatan ang kanyang sarili. At kung mayroong mga difficulties, kailangan niya itong i-overcome. Ang pagpapairal sa galit ay walang may dudulot na maganda, pupunta siya sa emperor upang mag-plead guilty at tanggapin ang extortion. Tumayo siya, umubo, at nagpanggap uling mahina. Jianting saad niya, sumama raw ito sa kanya. Sa Royal Palace naman ay nabasag ang isang bowl,
at tumama sa noo ni Princess Ningyan ang mga piraso ng pinunit na sulat. Pasigaw na nagtanong ang Emperor kung may kinalaman ba ito sa nangyari, at sumagot si Princess Ningyan na sadyang hindi niya lang daw matagalan na makitang binubuli ng mga Qiang people ang kanilang mga mamamayan, kaya pinuntahan niya ang mga yon at tinuruan ng leksyon. Ganun pa man pagkatapos nun ay sinunog ng mga yon ang Holy Temple, wala na raw siyang kinalaman dun. Kasigaw naman ng Emperor, 6 na araw na ang nakararaan mula nung pinatay ng mga yon ang iilan sa mga mamamayan ng Yu State, ngunit bakit hindi nito pinuntahan ang mga yon? Kagabi pa talaga ito lumusab, wag nitong sabihing nagkataon lang ang lahat ng ito. Oo, what a coincidence, tugon naman ni Princess Ningyan. Idinagdag naman ng Emperor na ngunit yung mga matitipunong mga babae na nag-serve sa mga envoy ng Qiang Kingdom ay bigla na lang nawala, wag daw nitong gawing tanga ang ibang tao. Sarili ko lang ang ginagawa kong tanga, tugon naman ni Princess Ningyan. Nagbuhol-buhol na ang utak ng Emperor, ikinumpos niya ang kanyang sarili, at nagtanong kung mayroon bang kinalaman dito si Xinlang. Wala siyang kinalaman dito, agad namang tanggi ni Princess Ningyan. Kasambit naman ng Emperor, Ningyan, ito raw ba ay nakipagsiping na kay Xinlang? Agad namang napareact si Princess Ningyan dito, paano iyon magiging posible, sambit niya, itinuturing niya raw na kapatid si Xinlang. Hay, sambit naman ng Emperor sa kanyang isip, paano raw ba siya nagkaroon ng ganito katanga na anak? Okay, you little son-in-law, dagdag pa ng Emperor sa kanyang isip. Ang lakas naman daw ng loob nitong i-take advantage ang kanyang anak, talaga raw bang hindi ito natatakot mamatay? Your Majesty, sambit naman ng 2 eunuch, at ini-report ng isa na ang 5 prince ay dinala si Xinlang sa labas ng palace. Gusto raw ng mga ito na pumunta doon ang Majesty, si Xinlang daw ay mag-plead guilty. Your Majesty, sambit naman ng isang eunuch, si Marquis Sunan daw ay nasa labas ng palace, gusto nitong makita ang Majesty. Gusto raw nitong humingi ng forgiveness. Alright, sambit naman ng Emperor sa kanyang isip, magkasabay pa raw talaga ang 2 yon na pumunta rito. Inutusan ng Emperor ang 2 na papasukin si Xinlang, habang si Sunan hayaan daw muna nila itong magpatuloy na lumuhad sa labas. Ang strategy ng Su family ay ganito. On the surface gusto nilang palabasin na sino suportahan nila ang Emperor sa lahat ng bagay, ngunit in reality mas pinapahalagahan ng mga ito ang Qiang Kingdom. Mino-monopolize ni Marquis Sunan ang mga diplomatic strategies ng Yu Kingdom at Qiang Kingdom. Ang Qiang Kingdom ay nagkakonduct lang ng major trade sa Su family, at sa Su family lang nakikipag-interact ang mga ito. Ang bagay na ito ay walang pinagkaiba sa strategy na ginagawa ng Jin family across the sea, bagkus mas malala pa. Kung ang new policy ay gagamit ng kutsilyo laban sa Su family, ang Qiang Kingdom ay papasok upang i-plunder ito. Kung kaya, inimbita ng Emperor si Sunan mula sa Jianyuan City, upang gawing Great General ng Security Army, at gawing Junior Guardian ng Crown Prince. Ang taong ito ay napakahirap na i-handle. On the surface ito ay napaka-gentle at loyal, ngunit in reality, ito ay napakadulas at walang iniiwang bakas. Makikitang mayroong binabasa ang Emperor, napasabi sa kanyang isip na sa wakas nag-reveal na ng loophole ang Sunan na ito, at of course, kukuha ito ng kutsilyo upang hiwain ang kanyang laman, paduduguan ng husto. Your subject pays homage to the Emperor, sambit naman ng isang babae. Sinabi ng Emperor na napakalamig ng sahig, pakiusap tumayo ito. Napakaaga pa, bakit daw ba ang aga nitong gumising? Ito pala ay si Su Fei, ang Empress, ang nakababatang kapatid na babae ni Marquis Sunan, at ang biological mother ni Prince Ningxing at Prince Ningxi. Sinabi niyang although hindi ganoon karaming libro na ang nababasa niya, nirerespeto niya pa rin daw ng husto ang mga sages at alam niya kung gaano kabanal ang Hui Temple. Narinig niya rong ito ay sinunog ng mga masasamang taong nagmula sa Qiang Kingdom. Alam niya rin daw kung gaano ito ka-uncomfortable para sa Majesty, kaya siya raw ay pumunta rito upang kamustahin ito. Don't worry, tugon naman ng Emperor, si Sunan ay nagtatrabaho ng husto at mayroong napakalaking contribution sa kanilang bansa, kaya bakit niya naman daw ito sisisihin? Rest assured, wag itong mag-alala, at nagpaalam na ang Empress. Iniwasan ng Emperor ang isyo, sambit niya sa kanyang isip,
ayaw nitong makita ng private in advance ang kanyang kapatid, mukhang hindi nito gustong i-resolve ng advance ang patungkol sa bagay na ito bago pa man magsimula ang court meeting. Gusto nitong i-impeach ang kanyang kapatid sa harap ng mga officials ng buong bansa, gusto nitong i-escalate ang sitwasyon sa uncontrollable level. Ang kanyang kapatid ang kanyang reliance dito, ito ang dahilan kung bakit siya ay nanatili sa posisyon na mayroon siya ngayon, hahanap na lang daw siya ng ibang pagkakataon mamaya. Sa labas naman ng palas, ay makikitang lumuluhod si Sujanting at Marquis Sunan. Lumapit si Xinlang, si nephew-in-law Xinlang ay nagbibigay galang sa kanyang uncle, sambit niya. Lumayo ka dito, sabat naman ni Sujanting, ngunit mas lalo lang itong ininis ni Xinlang. Hay, sambit naman ni Marquis Sunan sa kanyang isip, ang kanyang anak daw ay kulang na kulang pa sa experience. Uncle Sunan, bulong naman ni Xinlang, marahil sa ngayon mayroon na raw itong mga naririnig na mga sabi-sabing umano'y sinabi niya sa Emperor kahapon na papatayin niya ang mga ito, hindi raw ba? At talaga ba, saad ni Marquis Sunan? Hindi sambit naman ni Xinlang, ang mga iyon daw ay mga rumors lang, wag daw nila itong paniwalaan. Xinlang, huli na para bawiin mo pa ang sinabi mo, sabat naman ni Sujanting. Biglang nagbago ang demeanor ni Xinlang. Oo, totoo raw ang mga sabi-sabi, maliwanag niya rong inilahad sa Emperor na papatayin niya ang buong family nila, e-exterminate niya raw ang buong suklan. How dare you, Xinlang, naiinis na sambit ni Sujanting sa kanyang isip at akmang bubunot ng espada. Teka lang, saad naman ni Xinlang sabay turo kay Sujanting, ito raw ay ang gate ng palas, talaga raw bang ito ay bubunot ng espada rito at papatay ng inosenteng tao upang magrebelde, na siya namang naging dahilan upang bitawan ni Sujanting ang kanyang espada. Napasabi naman si Marquis Sunan sa kanyang isip na so ganito raw pala yung Xinlang na sinasabing kasing talino ng isang halimaw. Sumigaw si Sujanting, Xinlang, ito raw ba ang nasa likod ng pagsunog sa Holy Temple? Kung mayroon itong kaunting backbone, sabihin daw nito ang totoo. Oo, ako nga, mayabang na tugon naman ni Xinlang, siya raw ang may kagagawan, wala siyang guts ngunit kaya niya rong aminin ang katotohanan. Kasambit naman ni Sujanting sa kanyang isip, ang lakas naman daw ng loob nitong aminin ang patungkol sa bagay na ito. Idinagdag ni Xinlang na ito ay kanyang conspiracy, sinunog niya ang Holy Temple upang iligtas si Jin Mukong na finrame up ng Su family at magdulot ng butas sa kalangitan. Sujanting, siya raw ngayon ay napaka-prangka sa harap ng kalaban, ano naman daw ba ang magagawa nito sa kanya? Makikita ang reaksyon ni Prince Ningxing, at napasabi sa kanyang isip na marami na raw siyang narinig patungkol kay Xinlang ngunit hindi niya ini-expect na ganito ito kamin, hindi raw siya sanay. Medyo napangiti si Marquis Sunan, at napasabi si Xinlang sa kanyang isip na ang taong ito ay isang tunay na sly old fox. Hindi lang sa kaya nitong mag-endure, nakikita rin nito ng malinaw ang lahat. Ito ay kasing kalmado ng isang ahas, at hindi mo ito makikitaan ng galit. Si Zhang Chong ay kasing talas ng espada, habang ang Sunan naman na ito ay tila isang puddle ng poisonous water, shapeless, formless, isang tunay na malakas na kalaban. Sa sandaling ito ay isa-isa nang nagsidatingan sa palas ang mga officials, at dumating na rin si Governor Zurong kung saan mababakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. It's been a while, Governor Zurong, kamusta ka na? Agad namang bati ni Xinlang. Anong ginagawa ng bastard na ito? Sambit naman ni Governor Zurong sa kanyang isip, sila raw ay hindi close, at hindi raw ba't sila ay magkalaban noon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at hindi pinansin si Xinlang. Governor Zurong, dagdag pa ni Xinlang, ang Su family daw ang culprit sa pagsunog ng Holy Temple. Kaya wag daw nitong kalimutan na i-impeach si Marquis Sunan, siya na si Xinlang ay isa ring scholar, kaya ang pagkasunog ng Holy Temple ay lubos na lumuray sa kanya. Ganun pa man, siya ay walang right na makapasok sa Imperial Court, kaya ang tanging magagawa niya lang ay ang magmakaawa kay Grand Governor Zurong na isik nito ang justice para sa kapakanan ng lahat ng mga scholars sa buong mundo. What the hell, sambit naman ni Governor Zurong sa kanyang isip, ano raw ba ang iniisip ng Xinlang na ito? Sila ay nasa palengke. Earl Zong, hello bati naman ni Xinlang sa isa, siya raw ay si Xinlang ng Xuanwu Court. Lumalabas na ang Zong pala na ito ay ang nakababatang kapatid ng Marquis of Jianxi, General of the Champion, ang Deputy Envoy ng Privy Council,
isang masugid na tagasunod ng third prince. Ang isang hamak lang na son-in-law ng Xuanwo Court ay makikipag-establish ng relationship sa akin, sambit niya sa kanyang isip, ni ito raw ba ay mayroong self-awareness, ni alam daw ba nito kung gaano siya kahalagang tao, hindi raw ba nito alam na na-offend nito ang Zhou family at ang kanyang Zong family na parehong direct descendants ng third prince, at magalang na inilahad ni Xin Lang na umano'y ang may paka na sa pagsunog ng Holy Temple ay si Marquis Sunan. Pagdating nito sa Imperial Court, wag daw nitong kalimutan na i-impeach ang taong yon, wag din nitong kalimutan na sabihin ang patungkol dito sa kanyang mga relatives at mga kaibigan, at i-impeach nila ng sabay si Marquis Sunan. Pakiusap-isik nito ang justice para sa lahat ng mga tao sa buong mundo na lubos na minamahal ang pagbabasa. Baliw ba ito, sambit naman ni Zong sa kanyang isip, ang lakas naman daw ng loob nitong magbitaw ng mga ganitong bagay dito sa harap ng palas. Tumungo si Xin Lang sa iba pang mga officials, nagpatuloy sa paglalakad si Zong at idinagdag sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa nasa harap sila ng palas ngayon, kanina niya pa raw ito pinalakpakan. Ganun pa man, hindi magtatagal at makakarating sa Emperor ang patungkol dito at mag-uutos ng tao upang hulihin ang Xin Lang na ito, hindi lang sa ito ay paghahampasin ng stick, ito rin ay bubugbugin hanggang kamatayan. Ganun pa man, walang pakialam si Xin Lang kung ano ang iisipin ng mga taong nandito patungkol sa kanya, at nagpatuloy na makipag-communicate sa lahat ng mga dumarating na mga officials. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang atensyon ng lahat, at isinigaw na ang responsable sa pagsunog sa Holy Temple ay si Marquis Sunan, kaya sa lahat ng mga nandito, i-impeach daw nila ang taong yon. Siya na si Xin Lang ay isa ring scholar, at ang pagsunog sa Confucian Shrine ay lubos na lumugmok sa kanya sa state of devastation. Hindi na ito matagalan pa ni Su Jianting, at inutusan ang isa nilang tauhan na i-report sa mga Imperial Guards ang patungkol sa pinaggagawa ng Xin Lang na ito. Jianting, sambit naman ni Marquis Sunan sa kanyang isip, hindi raw ba nito napapansin ang mga Imperial Guards na nasa sulok, ngunit hindi nagre-react ang mga ito sa pinagagagawa ni Xin Lang. Si Xin Lang ay talagang napaka-vicious. Ito ay isang reminder sa Crown Prince at sa mga officials ng lineage ng Third Prince na gusto ng soberanya ang dugo ng Su family. Ganun pa man, bakit hindi pa raw nito kinuha ang opportunity na mag-act bilang sovereign executioner? Napaka-vicious, napaka-mean, napaka-powerful. Originally inutusan ng Emperor ang isang eunuch na tawagin si Xin Lang 30 minuto na ang nakararaan, ngunit pagdating niya sa labas ay nadatnan niyang gumagawa ng eksena si Xin Lang. Hahahasambit nito sa kanyang isip, hindi raw ba't ito ay isang great opportunity upang i-flatter niya ang Emperor? Alam daw ng lahat na hindi gusto ng Emperor ang Jin family, lalong-lalo na si Xin Lang. Haha, Xin Lang, ito raw ay naghahanap lang ng kamatayan. Makalipas ang ilang sandali ay nag-report siya sa Emperor sa study room. Your Majesty, saad niya, nakita raw mismo ng kanyang dalawang mga mata, ang hamak lang na son-in-law na yon ay isa-isang hinihimok ang mga officials na dumarating upang i-impeach si Marquis Sunan. Ang ganoong clownish behavior ay kabastusan at kawalan ng galang sa Majesty, hindi niya na raw ito matagalan pa. Kaya pumunta na siya rito upang i-report ang patungkol sa bagay na ito. Dagdag niya sa kanyang isip, sa pagkakataong ito katapusan na ni Xin Lang, tiyak na bibigyan siya ng malaking reward ng Crown Prince at ni Imperial Concubine Zhou. Binigyan ito ng fierce na tingin ng Emperor, at nagsabing ang taong iyon ay napaka-bold at napaka-reckless. Your Majesty, pakiusap, kumalma, kasambit naman ng eunuch. Ngayon din ay mag-uutos siya ng mga tao upang hulihin at dalhin ang beast na iyon dito. Ganun pa man, sumagot lang ang Emperor na ngunit gusto niya rong makita kung ano ang binabalak na gawin ni Xin Lang, na siya namang ipinagtaka ng eunuch. So ang ibig daw ba nitong sabihin hahayaan niya lang si Xin Lang, at mapapansin naman ang isa pang eunuch na nag-o-obserba sa likod. Ito pala ay isang Grand Eunuch, si Li Ganggang. Ganun pa man, dahil sa mga pinaggagawa ng mga envoys sa nagdaang mga araw na nagdulot ng ilang casualties sa mga mamamayan ng Yu Kingdom, siya ay pinagalitan ng Emperor at kasalukuyang sa labas muna pinapa-duty ng Emperor. Napasabi siya sa kanyang isip na pagkatapos na magsalita ng eunuch, nung magalit ang Emperor, mukhang ito ay hindi totoong nagagalit, ngunit nung ito ay ngumiti, ito ay tila galit na galit at gustong pumatay. Napakahirap daw na hulaan kung ano ang tunay na nasa isip ng Emperor.
Hinayaan ng Emperor na mag-perform si Xinlang sa labas hanggang sa dumating na ang lahat ng mga officials, bago siya nagbigay ng utos na etali si Xinlang at dalhin sa kanya, na agad namang sinunod ng eunuch at pangising tumakbo upang ipahuli si Xinlang. Ganun pa man nadatnan niyang binibigyan na ng order ni Eunuch Li ang mga Imperial Guards na hulihin si Xinlang. Oh my God, sambit ng eunuch sa kanyang isip. Ang taong ito raw ay napakabilis, ito raw ba ay isang false start? Paano nito nalaman na ipapaaresto ng Emperor si Xinlang? Ikaw ay isang full, sambit naman ni Eunuch Li sa kanyang isip, ni hindi raw nito magawang mahulaan kung ano ang tunay na intentions ng Emperor, hanggang ngayon nananatili pa rin daw ito sa tabi ng Emperor at hinihintay ang kanyang kamatayan ng walang burial ground. Sa labas ay hindi pa rin natatapos si Xinlang sa kanyang speech, at makikitang sumugod na ang mga Imperial Guards upang siya ay hulihin. Huwag niyong kalimutang i-impeach si Sunan, pahabol pa ni Xinlang, at dinala na siya ng mga Imperial Guards sa loob. Master, subati naman ni Eunuch Li kay Marquis Sunan, napakalamig daw ng klima dito sa labas, pumasok na ito sa hall upang magpainit, malapit na rong magsimula ang Imperial meeting. Nagpasalamat naman ang kunoy ng hihina na sa katandaan na si Marquis Sunan, tinulungan siyang makatayo ni Su Jianting, at idinagdag na dahil sa kanyang katandaan, hindi na siya kasing useful pa ng dati. Humingi siya ng tawad, umano'y ang kanyang kapabayaan ay nagdulot ng implications kay Grand Eunuch Li Ganggang. Ngunit sinabi lang ni Eunuch Li na wag itong humingi ng tawad, siya ay isa lamang servant, old at foolish. Nahantong niya sa kamatayan ang paboritong mga orchids ng Emperor, ganun pa man hindi siya nito pinatay, kaya sa bagay pa lang daw na yon ay napaka-bless niya na, at inimbite niya nang pumasok sina Marquis Sunan. Sa loob ay bumungad sa kanila ang napakaraming mga officials, binati ni Marquis Sunan ang Crown Prince at Third Prince, nagsabing siya raw ay tumatanda na at hindi na gumagana ng maayos ang kanyang utak, kaya gusto niya raw munang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga saglit. Marquis Sunan, you work hard, tugon naman ng dalawa. Pumunta sila sa harap, sumigaw ang isang eunuch na ang Emperor ay nagbigay ng decree. Ang son-in-law ng Count of Xuanwo na si Xinlang ay nag-act ng napaka-reckless sa harap ng palas ng walang anumang legal means, nag-order ang Emperor na bigyan ito ng 30 hagupit ng latigo, at 3 taong disciplinary actions. Napalingon ang lahat sa labas, kung saan sinisimulan na ng Imperial Guard ang parusa. Hinampos niya sa puwet si Xinlang, sumigaw kuno sa sakit ang ating bida, pinaghahahampas siya ng 29 na beses, at sa pang-30 ay talagang napasigaw na ng totoo si Xinlang sa sakit. Nahulog siya sa bangko, at lumipat ang eksena sa study room kung saan ini-report ng eunuch na dinala na nila rito sa loob si Xinlang. Ibinaling ang camera kay Xinlang, at mapapansin na nandito rin si Prince Ningxing. Nagbigay ng order ang Emperor na lumabas ang mga guards pati na si Prince Ningxing, at agad naman itong sumunod. Xinlang, alam mo ba kung ano ang nagawa mong krimen, tanong ng Emperor? Sumagot si Xinlang na oo, ang student na ito ay guilty. Student, patanong na sambit naman ng Emperor, anong pinagsasasabi nito, bakit mayroon daw ba itong reputasyon? Sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, at sinabi sa Emperor na alam niya raw kung ano ang krimen na kanyang nagawa. Nagtanong ang Emperor kung ito ba ang mastermind sa pagsunog sa Holy Temple. Oo, tugon naman ni Xinlang na siyang ikinagulat ng Emperor dahil direkta itong umamin, at tinanong niya si Xinlang kung bakit. Sumagot naman agad si Xinlang, iyon ay upang iligtas si Jin Mukong at i-eliminate ang Su family. Tugon naman ng Emperor, kung ganun alam daw ba nito kung ano ang kanyang nagawang kasalanan. Sumagot si Xinlang na hindi dapat gamitin si Princess Ningyan, so talaga palang alam mo, tugon naman ng Emperor. Ganun pa man iniisip daw ba talaga nito na sa support ng Count of Xuanwo at Notchao City hindi niya ito maaaring patayin, ngunit sumagot lang si Xinlang na alam niya ang krimen na kanyang nagawa, ang sisi ay nararapat lamang na ibaling sa kanya. Your Majesty, time's up, sabat naman ni Eunuch Li. Tumayo ang Emperor at sinabihan si Xinlang na manatili itong nakaluhod dito, at maghintay ng punishment pagbalik niya mula sa court meeting. Umalis na sila. Dahan-daang inangat ni Xinlang ang kanyang ulo, at dumating ang isa pang eunuch. Hihihi Xinlang, you little bastard, sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay hindi na magtatagal pa sa mundong ito. Pagkatapos ng court meeting ito ay matatapos na rin,
hindi lang daw sa hindi siya nito binigyan ng suhol doon sa pavilion, inignore pa siya nito, at nipinagsalitaan pa siya. Ngunit napa-flinch siya nang biglang tumayo si Xinlang, sumigaw, sino raw ang nagsabing tumayo ito, lumuhad ito sa harap niya. Ganun pa man tinawag lang siyang edyot ni Xinlang. Ikinainis ito ng eunuch, ito raw ay ang palas tapos gumagamit ito ng foul language, at inutusan ang ibang mga officials na hulihin si Xinlang. Iyon na nga ang ginawa ng mga ito, sasampalin sana ng eunuch si Xinlang, ngunit bigla siyang tumilapon dahil sa sipa ni Princess Ningyan na siya namang naging dahilan upang bamuka ang bibig ng mga opisyal na kasalukuyang humahawak kay Xinlang. Hoder, sigaw ni Princess Ningyan, agad na yumukod ang tatlo. Princess Ning, pakiusap, spare mo ang buhay ko, pagmamakaawa ng eunuch, ngunit sinabi lang ni Princess Ningyan na lumayas ang mga ito. Tinanong ni Princess Ningyan si Xinlang kung nasaktan ba ito, hinubad ni Xinlang ang kanyang coat, at ipinakita ang padding na nasa kanyang puwet. Of course siya raw ay hindi nasaktan, ang 30 hagupit na yon ay tumama lang sa malambot na armor na ito. What a good baby, ito pa raw ay naglalabas ng dugo, ang performance ng item na ito ay first rate. Of course sambit naman ni Princess Ningyan, basta siya ang nagrekomenda talagang napakahusay, ganun pa man ang huling sigaw daw ni Xinlang ay napakalakas, iyon daw ay kakilakilabot. Hinawi naman ni Xinlang ang kanyang damit, at sumagot na iyon daw ay dahil sa pamitik ang dulo ng latigo sa kanyang leeg. Natawa naman dito si Princess Ningyan, so mukhang ang Imperial Guard daw pala na humagupit kay Xinlang ay galit, mukhang nilakasan nito ang hampas dahil sa mga pekeng sigaw ni Xinlang. Mapapansin naman sa likod ang eunuch, ang Xinlang daw ba na ito ay talagang gustong magpakamatay, sambit niya sa kanyang isip. Nag-order na ang Emperor na bigyan ito ng 30 hagupit, yet ito pala ay nandaya. Bukod pa doon, mukhang ang third princess daw ay nakikipag-cooperate sa pandarayan nito. Xinlang, ito raw ay mayroon na namang isang charge, titingnan niya raw kung paano ito mamamatay mamaya. By the way, Xinlang, sambit naman ni Princess Ningyan, tinapik daw nito ang kanyang dibdib doon sa Wanian County Government Office nung nakaraang gabi, may naramdaman siyang mali. Tini-take advantage daw ba siya nito? Hindi iyon ay imposible, tugon naman ni Xinlang, kung gusto niya raw itong i-take advantage dapat ginawa niya na raw iyon nung ginagamot niya ito habang nakahubad. Sambit naman ni Princess Ningyan, at idinagdag ni Xinlang na ang pagtapik niya sa dibdib nito, iyon daw ay isa lamang brotherly etiquette. Paano raw nangyaring ang babaeng utak nito ay ganito ka-impure? Paano raw nito nagagawang bigyan ng maruming kahulugan ang bond sa pagitan ng dalawang mga brothers? Tinapik uli ni Xinlang ang dibdib ni Princess Ningyan, at nagsabing ano masasabi pa rin daw ba nito ngayon na tini-take advantage niya ito, hindi sagot ni Princess Ningyan, tama yon, tugon naman ni Xinlang. Matagal na raw nilang na-transcend ang male at female genders, yet ang vision nito ay napakakitid pa rin. At hindi nga raw siya natatakot na sabihin sa harap nito, na ang makaharap niya ngayon ang ganitong uri ng babae, hindi na siya tinitigasan. Ganun pa man sa kasalukuyan ay pinipigilan lang ni Xinlang na hindi umumbok ang kanyang manoy. Sorry, ako ay naging paranoid, saad naman ni Princess Ningyan. Ngunit idinagdag ni Xinlang na wag nitong sabihing mayroon itong evil thoughts, ang iniisip daw nito ay hindi posible, itinuturing niya ito na parang tunay na kapatid, ngunit lumalabas na mukhang gusto nitong makipagsiping sa kanya. How could that be, tugon naman ni Princess Ningyan sabay angat sa kanyang mga daliri, kung gusto niyang makipagsiping kay Xinlang magkakaroon ng kidlat ngayon mismo, at iyon na nga ang nangyari. Sambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip, maliwanag daw na nagsasabi siya ng totoo, God, ano raw ba ang ginagawa nito? Sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, napaka-coincidental naman daw na ngayon pa talaga kumidlat. Nagsasabi ako ng totoo, paulit-ulit na sambit ni Princess Ningyan. Xinlang, ikaw ay napaka-bold, sambit naman ng eunuch sa kanyang isip, hindi lang daw sa nilalandi nito ang royal princess, ngunit ito ay umaastang loko-loko. Mamaya ire-report niya raw ang patungkol dito sa emperor at empress, sigurado na raw ang kamatayan nito. Nagkaroon uli ng malakas na kidlat, at lumipat ang eksena sa Imperial Court. My lord, sambit ng emperor, siguro naman alam na ng mga ito ang shocking event na nangyari kagabi. Ito ay isang matinding humiliation sa kanyang Yang Dynasty,
at sa buong Eastern Civilization. Ang sage ay ang kanyang Eastern deity, ngunit ngayon ay sinunog ito ng mga Qiang people na katumbas lang ng pagbubungkal sa foundation ng kanilang civilization. Ang kalungkutan at galit na nararamdaman niya ngayon ay napakatindi, na para bang gustong punitin ng mga kidlat ang kalangitan sa pag-iyak at nagkaroon uli ng kidlat. Naiyak dito ang mga scholars, sinabi ng isa na sinunog ng mga Qiang people ang kanyang holy temple na katumbas lang ng pagbubungkal ng mga ito sa libingan ng kanilang mga ancestors, ang grudge na ito ay unforgettable. Mas lalo siyang naging emosyonal, isinigaw na sinunog ng mga Qiang people ang kanyang temple parang sinunog na rin ng mga ito ang kanyang mga magulang, ang grudge na ito ay irreconcilable. Binyuli sila ng mga Qiang people, napasukan ng dugo ang scholar, at bumagsak. Nahimatay si Master Zhang sigaw naman ng ibang mga officials. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay binasa na ng mga ministers ang mga memorials at sa uli, sila ay nag-express ng labis na kalungkutan at galit, at ito ay inabot ng kalahating oras. Very good sambit ng Emperor sa kanyang isip pagkalipas ng ilang sandali, ang atmosphere ay in place na, oras na para rumekta sa business. Sinabi niyang ang mga bagay-bagay ay nangyari na, my lords i-discuss na raw nila kung ano ang susunod na gagawin nilang mga hakbang. Idinagdag ng Emperor sa kanyang isip na ang nakakaintindi sa sitwasyon ay sisimulan na ang surgery ngayon, sino ang magsisimula ang third prince ba o ang crown prince sino sa mga ito, o hindi naman daw ba kaya nakikilos ng sabay ang mga ito. Your Highness bati ng mga official ng Crown Prince at Third Prince nang biglang yumukod sa harap ng Emperor si Marquis Sunan, umiyak, paulit-ulit na inilahad ng emosyonal na siya ay guilty. Your Majesty ang delegation ng Qiang Kingdom ay nag-rampage sa buong capital city, ang kanilang Su family ay nagtalaga ng mga tao upang i-monitor ang mga ito, ganun pa man hindi nila napigilan ang mga iyon na sunugin ang Holy Temple. Ang lahat ng sisi patungkol sa krimen na ito ay nararapat lamang na ipataw sa kanya, Your Majesty pakiusap bigyan daw siya nito ng nararapat na parusa. Your Majesty nagmamakaawa siya na pahintulutan nitong mag-retire siya sa Imperial Court, mag-resign sa lahat ng kanyang mga official post, at bumalik na lang sa kanyang tahanan dahil sa kanyang katandaan. Damit ang taong ito ay napakadulas at napakatuso sambit naman ng Emperor sa kanyang isip. Ngayon bina-blackmail pa siya nito, ang Battle of Nanyang ay hindi pa nagtatapos, hindi sila maaaring maka-act ng reckless patungo sa Qiang Kingdom kaya paano niya mahahayaang mag-resign si Sunan sa harap ng mga officials na nandito, ngayon wala na raw tuloy siyang ibang magagawa kundi ang i-comfort ito. Napatingin ang Emperor sa pagmumukha ni Sunan, nag-exude ng pekeng ngiti, nagsabing ito ay napakabait, pinatayo niya si Marquis Sunan, ito ay ang pillar ng kanilang state, hindi niya raw ito mahahayaang umalis. Si Sunan ay talagang napakatuso sambit naman ng Crown Prince sa kanyang isip ito raw ay agad na nag-resign, ngayon hindi na raw tuloy nila ma-pay-please ang kanilang ama. Hindi na namin ito maaaring ma-impeach ngayon sambit naman ng Third Prince sa kanyang isip, dahil kung gagawin nila yon ilalabas lang sa publiko na pinwersa nila sa kamatayan ang mga old ministers, magmumukha lang silang mga villains. Sunan sambit naman ng Emperor, sa loob ng mahabang panahon nire-resist nito ang Qiang Kingdom sa forefront, kaya in terms sa pag-govern sa Qiang Kingdom, walang sino man sa Imperial Court at maging sa public ang mayroong kakayahang tumbasan ito. Ngayon ano ang gagawin nila patungkol sa bagay na ito, gusto niya rong marinig ang opinyon nito. Idinagdag ng Emperor sa kanyang isip na kailangan pa ring pasa kay Sunan ang ball stick, ito ay nag-take ng initiative na aminin ang pagkakamali at mag-resign, totoo na nagawa nitong mablock ang mga atakeng paparating, ngunit hindi niya raw ito hahayaang makatakas. Sumagot si Marquis Sunan na ang lahat ng mga envoy na involved sa pagsunog sa Holy Temple ay kailangang patayin, ganun pa man ang bagay na iyon ay magpapagalit din sa soberanya ng Qiang Kingdom. Napariyak naman ang mga officials nang marinig ito, ngunit hindi nila nilabas ang kanilang mga saloobin. Nagtanong ang Emperor kung ang pagpatay ba sa mga envoy ng Qiang Kingdom ay magdudulot ng digmaan, at sumagot si Marquis Sunan na ang kanilang Su family ay nakahandang i-defend ang border ng Yu Kingdom para sa Majesty, at nakahanda silang i-withstand ang army ng Qiang Kingdom. Sambit naman ng Emperor sa kanyang isip, so nakahanda itong mag-alay ng dugo at ako'y ang responsibilidad laban sa Qiang Kingdom,
ganun pa man ang bagay na ito ay hindi maaaring kalimutan na lang ng basta-basta. Tumalikod siya at nagsabing ang pagwasak ng mga Qiang people sa kanyang holy temple ay katumbas lang ng pagwasak ng mga ito sa kanyang pananampalataya. Binalak ng mga itong wasakin ang kanyang ancestral artifact, kaya ang kamatayan lang ng ilang mga envoys ay hindi sapat na kabayaran. Nagbigay ng suggestion si Marquis Sunan, umano'y maaaring magpadala ng emissary ang emperor sa Qiang Kingdom, dalhin ang ulo ng mga envoys upang tuligsain ang emperor ng Qiang Kingdom, at bigyan ng order na ito ay mag-submit ng letter at mag-plead guilty. Ngunit idinagdag ng emperor na hindi lang yon, dapat magdala rin ng mga tao ang Qiang Kingdom upang mag-provide ng funds para sa pagre-repair sa Holy Temple ng capital city, at gusto niya ring magtayo ang mga ito ng Holy Temple doon sa Qiang Kingdom, upang ang brilliance ng sage ay mag-bless sa barbarian region na yon upang ipayapa ng sage ang flames of wrath nito. Tumingin si Marquis Sunan sa Emperor, yumukod, at nagsabing wag pang ilagan ang mga kamag-anak para sa internal positions, at wag pang ilagan ang mga reklamo para sa external positions. Ang Jin family ay kanyang mga in-laws, si Shin lang ay isang napaka-talented na tao, at ang capabilities nito ay na-showcase na ng husto sa Battle of Nochao City. Kung kaya, ang courtier na ito ay inirerekomenda si Shin lang na maging ambassador ng Yu State, upang i-represent ang soberanya sa pagbisita sa Qiang State upang i-rebuke ang emperor na mag-build ng Holy Temple doon, at ibalik ang dignity ng kanilang state. Ikinagulat naman ito ng dalawang prince, napatanong ang crown prince sa kanyang isip kung ano ang pinagsasasabi ni Sunan, hindi raw ba't si Jiang ang kasalukuyang ambassador, at hindi raw ba't kahapon lang ay inoffend ni Shin lang ang Su family, at ngayon ay binalak nitong tuligsain ng mga official si Sunan. Sinabi ni Marquis Sunan sa kanyang isip na siya ay pumapatay sa invisible na paraan, at napasabi naman ang emperor sa kanyang isip na mukhang binabalak ni Sunan na patayin si Shin lang doon sa Qiang State. I second the motion, agad namang tugon ni Wang Chengzhou, inirerekomenda niya rong gawing envoy si Shin lang patungo doon sa Qiang Kingdom, ganoon din ang sinabi ng Minister of Revenue, at sumang-ayon dito ang iba pang mga officials. Napangisi naman dito ang Crown Prince, napasabi sa kanyang isip na kung madidispatsa nila si Shin lang sa ganitong paraan bakit hindi, tumingin siya sa kanyang mga tauhan, at nag-second the motion din ang mga ito. Sininyasan naman ng third prince ang kanyang mga tauhan, at agad na nag-second the motion ang mga ito. Okay, sambit naman ng emperor sa kanyang isip, lumalabas na mukhang mas matindi ang kagustuhan ng mga ito na mamatay si Shin lang kaysa sa ma-impeach si Sunan, iyon ay napaka-amazing. Napaka-awesome. Well, ito ay napakahirap na i-handle. Tumalikod siya, inangat ang kanyang kanang kamay, at nagsabing tandaan ng mga ito, siya ang emperor, at siya pa rin ang magde-decide patungkol sa bagay na ito. So mayroon pa raw ba silang idadagdag, kung mayroon mag-submit sila ng sulat, at kung wala na ang court meeting na ito ay tapos na. Adjourn, sigaw ng dalawang eunuch. At lumipat ang eksena sa study room kung saan nadatnan ng emperor ang paglalandian ng dalawa. Sumigaw siya at ipinaalala ang custom sa pagitan ng mga babae at lalaki na hindi kasal, at agad na bumaling si Princess Ningyan. Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ang emperor daw ay bad mood, mukhang na-control ng old fox na yon ang sitwasyon doon sa Imperial Court. Agad namang nag-report ang isang eunuch. Your Highness, si Shin lang daw ay paulit-ulit na tinitil si Princess Ningyan, ito rin ay nag-act ng reckless ng walang sense of shame. Kunin siya at patayin, sambit ng emperor, napangisi ang eunuch, tinawag niya ang mga Imperial Guards, narinig daw ba ng mga ito ang sinabi ng emperor, kunin daw ng mga ito si Shin lang at patayin. Stupid gay, sambit naman ni Eunuch Lee sa kanyang isip, ito raw ay mamamatay na ngunit napaka-foolish pa rin. At nagulantang ang eunuch nang biglang sinabi ng emperor na hulihin ang wicked beast na ito at patayin sa palo. Hinawakan siya ng mga Imperial Guards, bakit ako ang papatayin mo, Your Majesty, pasigaw na tanong naman ng eunuch. Napakaliwanag daw na si Shin lang ang umaasta ng napaka-reckless dito. Your Majesty, si Shin lang ang nakagawa ng mali, hinawakan pa raw nito ang dibdib ni Princess Ningyan ngayon lang. Sambit naman ng emperor. Fuck you, despicable bitch, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, nangangagat pa rin daw ito kahit na mamamatay na,
Shit, ang tingin daw ng Emperor sa kanya mukhang gustong-gusto na nitong putulin ang kanyang mga kamay. Your Majesty, sigaw naman ng eunuch habang kinakaladkad ng mga Imperial Guards, bakit siya nito papatayin, bakit siya nito papatayin? 30 palo utos naman ni Eunuch Lee sa mga Imperial Guards, at ang panghuli ay para sa kamatayan nito. Maririnig ang kakilakilabot na mga sigaw ng eunuch, at napasabi naman si Eunuch Lee sa kanyang isip na nanuhol ito ng mga officials. Ang akala daw ba nito hindi alam ng Majesty ang mga pinaggagawa nito, ngayon maaari na raw itong mamatay sa miserableng paraan. Pagkatapos ng pang-29 na palo ay binugbog ng husto ng mga Imperial Guards ang eunuch, at ang pang-30 palo ay ipinatama nila sa ulo nito na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Shin lang, ang lakas naman ng loob mo, sigaw ng Emperor. Ito ay isang married man, ang lakas naman daw ng loob nitong i-take advantage ang kanyang anak na babae. Father, hindi ako hinawakan ni Shin lang, sambit ni Princess Ningyan, tinapik lang daw nito ang kanyang dibdib. Fuck, bakit nagsalita ka pa, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Uye Father, dagdag pa ni Princess Ningyan, pinagaling daw ni Shin lang ang kanyang sakit nung nakaraang gabi, kaya nangako siyang tutulungan niya ito. Sinabi nitong gusto niyang maging official. Ito man ay 7th o 8th rank, hindi na mahalaga hanggat magkaroon lang ito ng kapangyarihan ng walang inaalalang responsibilidad at hindi siya magtatrabaho araw-araw. Grabe, napakahusay mong kakampi, big-chested Ejot, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, muntik na raw siyang mamatay dahil dito. Hay, sambit naman ng Emperor, at inutusang umalis si Princess Ningyan. Agad naman itong sinunod ni Princess Ningyan, o Shin lang, sambit niya. Kung may kailangan ito sa kanya, magpakawala lang ito ng sigaw at agad siyang pupunta. Rest assured, walang bagay dito sa capital na hindi niya kayang gawin. Oo, umalis ka na, bilisan mo, muntik na akong mamatay sa'yo, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Hay, kailangan niya rong magpaliwanag sa Emperor. Ngunit biglang sinabi ng Emperor na wag itong magsalita, wag itong magpaliwanag, at kung mangyayari pa uli ang ganitong bagay, sa tingin daw ba nito magkakaroon pa ito ng kamay? Oo, tugon naman ni Shin lang. Hay, sambit naman ng Emperor sa kanyang isip. After all, si Ningyan ay 24 na taong gulang na at naging balo. Ang reputasyon nito ay wasak na, so maaari din daw nitong mabreak ang jar. Shin lang, sambit niya. Ito raw ay isang wise man, sophisticated, not easy. Ito ay isang threat, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Ibig sabihin nito chini-cherish niya ang mga delicate na tao, hanggat hindi lang ito magiging napaka-reckless. Fortunately, naipakita niya na rito na mayroon siyang malaking silbi, dahil kung hindi tiyak na matagal na raw siya nitong pinarusahan. Nagtanong ang Emperor kung alam ba nito ang nangyari sa Imperial Court, o ito ay isang test, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, dito raw siya magaling. Sumagot siya sa Emperor na ang Third Prince at Crown Prince ay parehong nakahandang mag-act bilang mga swordsman para sa Majesty, at i-impeach si Marquis Sunan. Ganun pa man, ang Sunan na yon ay isang napakadulas na old fox na tiyak na unang mag-e-stand out, magte-take ng hakbang paatres upang mag-advance, magte-take ng initiative na aminin ang kanyang mga krimen, aminin ang mga krimen na nagawa niya pati na ang hindi. Bukod pa doon, tiyak na nagmakaawa din daw ito na ma-spare, at nag-take ng initiative na mag-resign sa kanyang post. Good to go naman ng Emperor. Idinagdag ni Shin lang na si Marquis Sunan ay mukha lang walang katigasan ng loob sa Emperor, ngunit in reality, ito ay decisive na nag-propose na patayin ang mga Qiang delegates. At hindi lang yon, nakahanda rin itong magbayad ng malaking halaga upang makipag-apis lang sa Qiang people upang hindi na magsanhi ng gulo ang Emperor ng Qiang Kingdom, hindi magpa-plunder, at hindi sasali sa Nano battlefield upang magdulot ng trouble. Ngunit tiyak na ito ay mayroong isang kondisyon, iyon ay ang gamitin ang mga tao ng Qiang Kingdom upang patayin siya. Nabigla naman dito ang Emperor, napasabi sa kanyang isip na ang talent ng batang ito ay talagang kahanga-hanga. Wala ito doon sa meeting, ngunit surprisingly ang lahat ng mga binitawan nitong salita ay tama, walang kahit na isang pagkakamali. Ganun pa man, ikinumpus niya ang kanyang sarili, at nagsabing well, since ang kondisyon daw ni Marquis Sunan ay, nakahanda raw ba itong pumunta doon sa Qiang Kingdom? Affirmative, Your Majesty, tugon naman ni Shin lang,
Ang student na ito ay nakahandang pumunta sa Qiang Kingdom. Teka lang, bakit tila inaasahan na ng bastard na ito na ganito ang mangyayari? Sambit naman ng Emperor sa kanyang isip, pinlano niya na raw ba ito bago niya pasunugin ang Holy Temple. Sinabi niya kay Xinlang na ang mga envoy na sangkot sa pagsunog sa Holy Temple ay mahigit sa 10 katao. Paparusahan nila ang mga ito, pupugutan ng ulo. Magbigay ng paliwanag si Xinlang doon sa Qiang Kingdom pagpunta nito doon, at dalhin din nito ang ulo ng mga envoys na yon. Alam ko, Your Majesty, tugon naman ni Xinlang. Tumayo ang Emperor at idinagdag na hindi lang yon, pagsulatin din daw nito ng letter of apology ang Emperor ng Qiang Kingdom, at ipabuild ng Confucian Shrine sa kanyang teritoryo. Ano, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, hindi raw ba't ang bagay na yon ay mas mahirap pa kaysa sa umakyat sa kalangitan? Ang Qiang people ay naniniwala sa mga gods, mayroon lang iisang Snow Mountain Temple sa buong nasasakupan ng Qiang Kingdom, at hindi nag-a-accommodate ang mga ito ng ibang temple. Nag-contemplate siya saglit, at sumagot ng sure. Ano, talaga bang papayag ito? Sambit naman ng Emperor sa kanyang isip, ang sino mang pumunta doon dala ang mahigit sa 100 ulo ng kanilang mga tao ay tiyak na mamamatay, at kapag talagang ito ay pumunta doon talagang tiyak na ang kamatayan nito, sapagkat ang Emperor ng Qiang Kingdom at si Sunan ay mayroong parehong balat. Xinlang, ang state affairs ay hindi isang child's play, sambit niya, ngunit sumagot lang si Xinlang na hanggat mapatay niya lang si Sunan, siya na mismo ang mag-i-issue ng military order, ginagarantiya niyang maa-accomplish niya ang mission na ito sa loob lang ng 1 buwan, kalakip na ang travel time. Are you kidding me? Sambit naman ng Emperor sa kanyang isip. Ganun pa man, idinagdag ni Xinlang na ngunit mayroon daw siyang maliit na request. Iyon ba ay ang igawad ko sa Jin family ang Notchao City at gawing marquis si Jinzhou? Dugtong naman ng Emperor. Oo, Your Majesty, tugon naman ni Xinlang. Nagtanong si Xinlang kung maaari daw ba siyang humiling pa ng isa, at sumagot naman ang Emperor na kung ang ibig nitong sabihin ay ang i-release si Jin Mukong ay nagpadala na siya ng tao doon. Nagtanong si Xinlang kung maaari daw ba siyang humingi ng Imperial Edict patungkol dito. Sige, tugon naman ng Emperor at inutusan si Eunuch Li na samahan si Xinlang sa Wanian County. Sa daan papuntang Wanian County, sa loob ng carriage ay napasabi si Xinlang sa kanyang isip na ang unang hakbang sa pag-annihilate sa Su family ay opisyal nang nakumpleto, ang pangalawang hakbang ay magsisimula na, at ang pangatlong hakbang ay ipupulido niya pa. Si Sunan ay isang napaka-powerful na tao, nakuha nito ang upper hand sa ilang confrontations nila ng Emperor. Pagdating sa pagiging schemang, ruthlessness, attention to detail at acting, ito ay mas powerful pa kaysa sa kay Zhang Chong. Ngunit mayroong isang bagay na talo ito kay Zhang Chong, si Zhang Chong ay high-sighted. Ang utak ni Zhang Chong ay nakaset sa kanyang political ideals, ito ay hindi greedy at selfish, thus ito ay mayroong long-term perspective. Habang si Sona naman ay greedy at selfish, kaya ang strategic vision nito ay hindi kasing bright ng kay Zhang Chong at ito ang kanyang flaw. Tumayo siya at sinabihan si Eunuch Li na titigil muna siya sa courtyard ng Jin family upang magbihis, pumayag naman agad si Eunuch Li. Sa loob ng villa ay nakita ni Xinlang si Xiaobing na nakatulog ng nakaupo, magtatanghali na, mukhang kagabi pa nito hinihintay si Xinlang. Nagising si Xiaobing, husband, you're back, magiliw na sambit niya. Well, sambit naman ni Xinlang, bakit hindi raw ito matulog na ng maayos? Ngunit lumapit lang si Xiaobing at nagsabing gusto niyang ipakita kay Xinlang ang kanyang bagong abilities, pumasok daw sila sa silid nito at ipapakita niya ang kanyang mga bagong skills. Sambit naman ni Xinlang, naniniwala raw siyang tiyak na mahusay ang mga bago nitong skills, ngunit ang gusto nito ay hindi posible sa ngayon. Ganun pa man, kinaladkad lang siya ni Xiaobing patungo sa kanyang silid at itinulak sa kama. Ang kanyang bibig daw ngayon ay napakabango. Sinabi ni Xinlang na kung maaari mamaya na lang kailangan niya pang puntahan si Mukong, magdamag siyang nagtrabaho, wala siyang energy ngayon. Ngunit hinalikan lang siya ni Xiaobing at nagsabing nag-toothbrush siya gamit ang rose water. Kumawala saglit si Xiaobing, at napasabi naman si Xinlang sa kanyang isip na para sa iba mayroon dong family careers, ganun pa man si Xiaobing tiyak na siya lang ang mayroon ito, kaya kahit na maging concubine niya lang ito napakasaya na nito. Kaya pinagbigyan na ni Xinlang si Xiaobing, at pinaghintay sa labas si Eunuch Li.
Sa Wanian County Government naman ay hinampas ni Mr. Wang ang mesa, Damyukiang people bakit ngayon pa raw sinunog ng mga ito ang Holy Temple. Nag-contemplate siya sa kung ano na ang mangyayari sa kaso ni Mukong at sa impeachment ng Jin family, well kahit na ano pa man, ang resulta raw ay hindi na magbabago, at inutusan niya ang kanyang servant na imbitahin si Mrs. Chen, gusto niya raw uling matikman ang luto nito. Pagkarating ni Mrs. Chen makalipas ang 6 na minuto, ay hingal na ang toro. Oh my God, sambit ni Mrs. Chen, ito raw ay napakalakas, pakiramdam niya raw muntik na siyang mag-pass out. Nagtanong siya kung kailan pa nito pauuwiin si Yufang, at kailan pa raw ba nila bibigyan ng sentensya si Jin Mukong. Mrs. Chen, tugon naman ni Mr. Wang, nagkaroon na raw ito ng contact kay Jin Mukong. Anong uri daw ba ng torture sa tingin nito ang magpapakonfess sa matabang yon nang walang iiwang peklat? Sinabi ni Mrs. Chen na ngayong ang spring ay dumating na, marami na raw mga lintes sa field. Mayroon na raw siyang nakuhang mga ganun, maaari nilang ipakain ng buhay ang mga yon kay Jin Mukong, tiyak na aamin daw ito kahit na wala pa itong kasalanan. How cruel, sambit naman ni Mr. Wang, iyon daw ay napaka-deadly. Hindi sambit naman ni Mrs. Chen kapag ka nag-confess na raw si Mukong at nakaramdam na ito ng matinding sakit, papakainin daw nila ito ng asin upang mamelt ang mga linta. Ang ganoong torture ay ang pinaka-cruel, at tiyak na mapapaamin daw nila ang walang silbing Jin Mukong na yon. Okay, iyon ang gawin natin, sambit naman ni Mr. Wang sabay yakap kay Mrs. Chen, nang biglang nag-report ang kanyang servant na mayroong terrible na nangyari. Si Shin lang ay nagdala ng mga warriors at binabalak na puwersahang kunin si Jin Mukong. Meanwhile sa Xuanwu Gate of the Five Countries naman ay makikitang pinatatabi ni Princess Ningyan ang mga tao sakay ng kanyang kabayo kasama ang kanyang mga warriors nang biglang mayroong kumuha sa kanyang atensyon. Ito ay isang malaking tao na mayroong dalang espada. Stupid big dog, sigaw naman ni Princess Ningyan, tumabi raw ito kung ayaw nitong mamatay. Lumingon ang lalaki at mapag-aalamang ito pala ay si Dasha. Hasambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip, mukhang talagang hindi tatabi ang taong ito, nang biglang itinuon ni Dasha ang kanyang mga kamay sa leeg ng kabayo, inangat na siyang ikinagulantang ni Princess Ningyan, grabe ang taong ito ay napakalakas, sambit niya sa kanyang isip, at agad na pinalibutan ng mga warriors ni Princess Ningyan si Dasha. Ibinaba ni Dasha ang kabayo at si Princess Ningyan, nagtanong kung kilala ba nila si Ersha, alam daw ba nila kung nasaan ang bahay nito. Ha? Ikaw ba ay isang edyot? Patanong na sambit ni Princess Ningyan. Hindi, tugon naman ni Dasha, siya raw ay ang big edyot at ang second edyot ay si Shin lang. Ha, kilala mo pala si Shin lang, gulat na sambit naman ni Princess Ningyan. Ahehe, tugon naman ni Dasha, siya raw ay ang big edyot at ang second edyot ay si Shin lang, at makikita ang reaction ni Princess Ningyan. Inutusan niya ang kanyang mga warriors na isama ang full na ito, at sinabi niya kay Dasha na dadalhin niya raw ito sa bahay ni Shin lang. Ha, talaga, tugon naman ni Dasha, that's great, ngunit siya raw ay isang edyot, hindi isang full. Your Highness, saad naman ng isang warrior, ang Imperial Ambassador at si Prince Yan Mengze ay naghihintay na para sa kanilang horse racing, kanina pa raw naghihintay ang mga iyon, ngunit sumagot lang si Princess Ningyan na hayaan nitong maghintay ang mga basurang yon. Hey big edyot, sambit naman ni Princess Ningyan kay Dasha, sumunod lang daw ito sa kanila, tumakbo lang ito. Sige, tugon naman ni Dasha, pinatakbo na ni Princess Ningyan ang kanyang kabayo, nagdash na rin si Dasha, at nanlaki ang mga mata ni Princess Ningyan nang bigla na lang itong nakarating sa gilid niya. Fuck, ang edyot daw na ito ay napaka-ridiculous. Hindi lang sa napakalakas nito, napakabilis din itong tumakbo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa villa ng Jin family, sinigawan ni Dasha si Shin lang na mayroon dong business na inatupag ang kanyang master, iniwan lang siya nito sa gate ng capital kaya hinanap niya na lang ito, sinabi rin daw ng kanyang master na nakahanap na ito ng babae na magiging blind date niya. Ano raw ba ang blind date? Sinabi rin ng kanyang master na kailangan niyang makipag-compete sa disciple ni Master Ningjia. Sino raw ba si Master Ningjia? Second edyot, paulit-ulit na sigaw niya. Lumabas si Xiaobing, big edyot, gulat na sambit niya, wala raw si Master Shin lang dito, mayroon itong pinuntahan, maaari daw itong pumasok sa loob na lang maghintay, at may sinabi siya sa kanyang isip.
Sa Wanian County Government naman ay nagbihis na si Mr. Wang. Okay Shin lang iniisip daw ba nito na ito ay Xuanwu City, kung gusto nitong mamatay wala na rong makakasagap sa kanya ngayon. Sinabi niya kay Mrs. Chen na maghahanda siya ng carriage para rito, ito at ang kanyang asawa ay umalis na agad upang kunin ang mga linta, ngunit sinabi ni Mrs. Wang na hindi na nila kailangang umalis pa, may dinala na raw siya nasa likod ng government office, ilalagay niya na lang daw sa bowl ang mga yon. Grabe ang babaeng ito ay napaka-poisonous sambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip. Sinabihan ni Mr. Wang ang kanyang servant na pumunta ito sa Wanian Cheno Institute at mag-report ngayon din, upang makapagpadala agad ang mga yon ng mga troops na susuporta sa kanila. Ilang sandali pa sa harap ng gate, ay sinalubong ni Mr. Wang sina Shin lang kasama ang kanyang mga guards. Hay sambit naman ni Yunak Lee sa kanyang isip, bakit daw ba kailangan pa itong gawin ni Shin lang, maaari naman dong lumabas na lang siya nang mas mapadali ang pagligtas nila kay Jin Wukong. Nagsimula na ang acting masterclass ni Shin lang, Master Wang bati niya, pakiusap i-release na raw nito ngayon din si Jin Wukong, kung ayaw nitong maging responsable sa magiging consequences. Hahaha mangarap ka ng gising tugon naman ni Mr. Wang, sa tingin daw ba talaga nito ang pagkasunog ng Holy Temple ay pansamantalang magsusuppress at magsasarado sa kaso ni Jin Wukong, hahaha iyon daw ay imposible. Audacious sigaw ni Shin lang, siya raw ay pumunta rito sa ilalim ng utos ng Emperor na i-release si Jin Wukong, ang lakas naman daw ng loob nitong pigilan siya. Sumagot si Mr. Wang, utos ng Emperor, talaga, kung ganun ilabas daw nito ang edict. Sumagot si Shin lang na walang edict, ngunit narinig niya raw ang kahulugan ng mga kataga ng Emperor, gusto nitong i-release si Jin Wukong, na siya namang naging dahilan upang tumawa ng husto si Mr. Wang. Hahaha grabe napakatindi naman daw ng hula nito, talaga raw palang ito ay mainipin, kung gusto nitong kunin si Jin Wukong, sige hinahamon niya raw ito. Wang Kaik sigaw naman ni Shin lang, si Jin Wukong daw ay inosente, si Yu Fang at ang asawa nito ay nag-commit ng heinous crime, Wang Kaik wag daw itong magkakamali. Si Yu Fang at ang asawa nito ay nakagawa ng heinous crime sambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip, napaka-ridiculous daw na ang mga hamak lamang na mga maliliit na merchants ay deserve ang kataga na heinous crime. Sinabi niya kay Shin lang na napaka-imposible ng gusto nitong mangyari, ganun pa man o ulitin niya raw ito, kung ito ay mayroong courage, sige sumugod daw ito. Inutusan ni Shin lang ang mga Jin soldiers na sumugod at iligtas si Wukong, na siya namang ikinagulat ni Mr. Wang. Ha talaga raw bang gagawin ng bastard na ito ang bagay na ito kasama ang mga warriors ng Jin family sa ilalim mismo ng teritoryo ng Emperor, ito raw ay rebellion, pues Shin lang hintayin daw nito ang kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak na ang lahat ng mga guards ni Mr. Wang, at nag-utos si Shin lang na pumasok sa loob ng prison. Hay Shin lang sambit naman ni Yunak Lee sa kanyang isip, ito raw ay isang individual na mayroong kakayahang makipag-usap ng normal at makipagtawanan sa Emperor ngunit sa pagsasagawa sa mga bagay-bagay, ito raw ay walang bottom line. Maaari naman daw nitong ipakita na lang ang edict, at ang magistrate Wang Kaik naman na ito, ni alam daw ba nito kung ano ang ginawa ni Shin lang kagabi, ni alam daw ba nito kung ano ang ginawa ni Shin lang kaninang umaga, katapusan na raw nito. Dumating na sa loob ng selda si Shin lang habang nagising naman si Wukong sa ingay, brother-in-law bakit ka nandito agad na tanong niya, ilalabas kita tugon naman ni Shin lang. Bakit napakaraming tao tanong ni Wukong itatakas daw ba nila siya, oo ganoon nga tugon naman ni Shin lang. Hindi sambit ni Wukong, ayos lang daw na manatili siya rito sa prison, ang ginagawa daw nilang ito ay rebellion. Pakiusap wag daw nitong gawin ang bagay na ito, okay lang kung mawala siya, ngunit hindi raw kakayanin ng Jin family kung maging ito ay mawala rin. Kaya brother-in-law pakiusap umalis na raw ito rito ngayon din. Ha, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, sino raw ba ang mag-aakalang ganito pala ka-sensible ang matabang ito. Inutusan niya ang mga warrior na dalhin ang Prince of Xuanwu, at binuhat na nga ng mga warrior si Wukong. Ilang sandali pa ay lumabas na sila, at bumungad sa kanila ang lahat ng mga sundalo ng Cheno Institute. What a grand scene sambit ni Shin lang sa kanyang isip, at ipinatuloy ang kanyang acting masterclass.
Master Wang siya raw ay nandito sa ilalim ng order ng Emperor na i-release si Jin Wukong, ito raw ba ay magre-resist sa Imperial Order? Hahaha, Shinlang tugon naman ni Mr. Wang, hanggang ngayon utos ng Emperor pa rin ang bukang bibig nito, kung ganoon nasaan ang Imperial Edict, ilabas nito, sige ilabas nito. Sumigaw siya na ang son-in-law ng Count of Xuanwu na si Shinlang ay pasinungaling na itina-transmit ang Imperial Edict, ito raw ay isang krimen, dinideceive nito ang Emperor. Bukod pa dun, ito rin ay nag-lead ng mga army upang atakehin ang Wanyan County Government, sa pilitang pumasok sa selda, ito raw ay isang napakalaking violation, ito raw ay rebellion, at sinang-ayunan naman ito ng mga sundalo. Inutusan ni Mr. Wang ang mga sundalo na sumugod, nang biglang hinawi ni Shinlang ang kurtina ng carriage, na siyang ikinagulantang ni Mr. Wang. Fox sambit niya sa kanyang isip. Ito raw ay ang most trusted eunuch ng Emperor na si Eunuch Li Falan. Sinabi ni Eunuch Li na ayon sa Imperial Edict, ang kaso ni Jin Wukong ay isa lamang figment of imagination, at inuutusan niya ang Wanyan County Government na agad na i-release si Jin Wukong bilang innocent. Bukod pa dun, ipinag-utos din ng Emperor na i-execute si Yu Fang at ang buong clan nito, dahil sa pagbebenta nito ng erotic history book na Dongli nang walang authorization. Ano, sambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip, talaga raw palang mayroong Imperial Edict. Agad na nagmakaawa si Yu Fang, iyon daw ay walang katotohanan, hindi siya nagbenta ng erotic na librong yon, siya raw ay napagbintangan lang. Mapapansin naman ang bowl na hawak ni Mrs. Chen, sumigaw na Shinlang, malamang finrame up lang daw nito ang kanilang family, malamang ito raw ang naglagay ng mga ipinagbabawal na librong iyon sa kanilang bookstore. Magistrate Wang, pakiusap, tulungan daw sila nitong makamtan ang hustisya. Ngunit nagutos lang si Shinlang na hulihin ang mag-asawa, idiniin ni Shin Shisan at ng isa pang sundalo ang dalawa, at nabitawan ni Mrs. Chen ang hawak niyang isang bowl ng mga linta. Ano ito, patanong na sambit naman ni Shinlang sabay pulot, inilapit sa mukha ni Mrs. Chen, fat and lovely, malamang ito raw ay napaka-nutritious, na siya namang ikinagulantang ni Mrs. Chen. Lumingon si Shinlang kay Wukong at nagsabing ang pagnanasa ng isang tao ay walang kabusugan, kaya Wukong, tandaan nito, maaari itong magpakita ng simpatsya sa mga taong kaawa-awa, ganun pa man hindi nito ganun lang kadaling mababago ang kapalaran ng mga tao. Naiintindihan daw ba nito? Shinlang, nagkamali ako, paulit-ulit na sigaw naman ni Mrs. Chen. Nakahanda raw siyang i-expose na si Yu Fang ang nagutos sa kanya na i-frame up si Jin Wukong. Ito raw ang nag-drug kay Jin Wukong at pinilit siya nitong i-defile si Wukong, pinilit lang siya nitong gawin ang lahat ng yon. Si Magistrate Wang Kaik ay isa ring informant at kasabwat, at ni-rape din siya nito ng 2 beses. Ganun pa man, sumagot lang si Shinlang na wala na siyang pakialam patungkol sa katotohanan, ang lahat ay walang pake patungkol sa bagay na yon, at inutusan niya si Shin Shisan na buksan ang bunganga ni Mrs. Chen. Iyon na nga ang ginawa nito. Ibinuhos ni Shinlang sa kanyang bunganga ang mga linta, at puwersahang isinarado ni Shin Shisan, maaaninag ang kalbaryong dinaranas ngayon ni Mrs. Chen. Makikita ang horror sa mukha ni Yu Fang, nang biglang puwersahang ibinuka ni Shin Shisan ang kanyang bunganga at ibinuhos ni Shinlang ang ilan sa natitirang mga linta na nasa bowl. Ang dalawa ay sumailalim sa matinding torture, may iniutos si Shinlang kay Shin Shisan, at nanlambot naman ang mga tuhod ni Mr. Wang. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Paulit-ulit na sambit niya, kinuwelyuhan siya ni Shinlang. Master Wang, hindi lang daw sa ni-resist nito ang Imperial Edict, nagdala rin ito ng libo-libong mga sundalo upang i-resist ang Imperial Edict. Ano raw ba ang ibig sabihin nito? Shinlang, nilinlang mo ako, sambit naman ni Mr. Wang. Ngunit bigla siyang sinampal ni Shinlang, ilang beses sunod-sunod. Wang Kaik, ito raw ay stupid. Kung ito ay hindi gagalaw, ito ay mapapahiya ng husto, kaya payo niya mag-isip na ito ng paraan kung paano ito makakalusot sa gusot na ito. Tumalsik ang mga luha at laway ni Mr. Wang. Oo, tama, paano siya makakaalis dito? Paano siya makakaalis sa gusot na ito? Sambit niya sa kanyang isip. Pinagsasasample ni Shinlang si Wang Kaik sa loob ng 2 minuto, hanggang sa nanakit ang kanyang kamay, at nagbigay ng order na patayin si Yu Fang at si Mrs. Chen. Makalipas ang ilang sandali sa bahay ni Yu Fang, ay makikitang kumakain ang kanyang ina at 2 anak na babae nang biglang dumating sina Shinlang.
Hug Uncle Hug sambit naman ng isang bata, niyakap ng mga ito si Mokong, na siya namang nagpaluwa sa mga mata ng ina ni Yufang. Paano ito nakalabas sa prison? Paano ito nakalabas sa prison sambit niya? Tumayo siya at nagsisisigaw, ere-report niya raw ito sa Wanian County Government. Inaya naman ni Mokong ang dalawang bata na lumabas, at sinabi ni Shin Lang sa matanda na patay na ang anak nito at daughter-in-law, at ito na raw ang susunod. Ano sigaw naman ng matanda? Imposible ito raw ay nagsisinungaling, ang kanyang anak ay magiging official na. Sinabi ni Shin Shisan na mayroong mga tao sa itaas, at sinabi naman ni Shin Lang na sige magsimula na sila. Thus, ang buong pamilya ni Yufang ay namatay, maliban sa kanyang mga batang anak. Sa loob naman ng villa ng Jin family ay desperadong sinusubukang i-please ng snaberang si Xiaobing si Princess Ningyan, constant na sinusuri kung ano ang mga preference nito, habang si Dasha naman ay nainip sa kakaupo, kaya nakapagdesisyon siyang lumabas sa yard at maghanap ng mga langgam. Nang biglang may narinig siyang mga footsteps, at agad na tumakbo palapit nang makitang ito ay si Shin Lang. Big Edge at pagtataka naman ni Shin Lang, ngunit nadurog ang kanyang mga buto nang bigla siyang niyakap ni Dasha, miss na raw siya nito. Fuck, bumitaw ka, mamamatay na ako, sambit ni Shin Lang, habang si Dasha naman ay walang kaalam-alam kung gaano siya kalakas. Big silly, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, mas lalo pa raw itong lumaki at tumangkad. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ng master nito, sumagot si Dasha na hinahanap daw nito ang taong nagngangalang Snow Mountain Old Demon, at kakausapin din daw nito ang kanyang magiging asawa. Bigla namang sumabat si Huang Fang, si Old Master Zushan daw ay ang kanyang master. Bakit ito hinahanap ng master ni Dasha? Sino raw ba ang master nito? Sumagot si Dasha na hindi niya raw alam kung bakit maglalaban ang mga yon, ngunit ang kanyang master daw ay si Grandmaster Zongchuk. Well, no wonder, tugon naman ni Huang Fang. Lumalabas na ang master pala ni Huang Fang ay narating na ang Grandmaster level, ganun pa man mayroon lang 6 na slot para sa posisyon na Grandmaster sa U-State. Kaya kung mayroong gustong mag-advance, kailangan nitong talunin sa isang laban ang isang Grandmaster na nasa posisyon. Sinabi ni Shin Lang na mukhang nakahanap na raw pala ng asawa ang master nito para sa kanya, sino raw ba ang babaeng ito? Sumagot si Dasha na sinabi raw ng kanyang master na ito ay ang last student ni Master Shu Yin, ganun pa man palagi daw nitong pinagsasarhan ng pinto ang kanyang master araw-araw, at makikita ang reaction ni Shin Lang. Master Shin, bumalik ka na, patakbong sambit naman ni Xiaobing, at sinabi ni Mokong na bumalik na rin daw siya. Uy, young master, tugon naman ni Xiaobing, wow, ang gaganda daw ng mga anak nito, at binati naman ni Mokong si Dasha. Sambit naman ni Princess Ningyan, Jin, Mokong talaga raw bang ni-rape nito ang asawa ng basurang bookseller na yon? Hindi, tugon naman ni Mokong na frame up lang daw siya raw ang biktima. Ha? Iyon ay hindi ka panipaniwala, tugon ni Princess Ningyan na siya namang naging dahilan upang mapaiyak si Mokong. By the way, Big Edge at sambit naman ni Shin Lang, kamusta na raw ba ang naging martial arts training nito? Na-achieve na raw ba nito ang Great Divine Skills? Matutulungan na raw ba siya nitong ubusin ang lahat ng kanyang mga kalaban? Not good training, tugon naman ni Dasha. Hindi raw siya lumakas. Palagi raw siyang pinapagalitan at tinatawag na stupid ng kanyang master araw-araw. At sinasabi pa raw nitong mas magaling pa ang baboy sa kanya, kaya comfort ito ni Shin Lang at nagbigay ng payo. By the way, sambit naman ni Dasha, inutos din daw ng kanyang master na hanapin niya si Ning Jia at labanan ang apprentice nito upang walang mambuli sa kanya dito sa capital. Sino raw ba si Ning Jia? Ano, sambit naman ni Princess Ningyan, makikipaglaban sa kanya ang Edjot na ito. Sige, maglakad daw sila papunta sa bahay ng kanyang master at ginagarantiya niya rong papatayin niya ito sa loob lang ng ilang segundo. Let's go, sigaw niya sabay hila kay Shin Lang, at makikita ang reaction ni Xiaobing. Ningyan, bakit daw ito makikipag-compete kay Big Edjot, shameless woman, ni hinawakan pa raw nito ang kamay ng kanyang mahal. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa bahay ni Ning Jia, at dito ay magiliw na nag-report si Ningyan. Master, mayroon dong isang siligay na kalahating taon nang nagpa-practice ng martial arts ngunit hindi pa rin alam kung paano gamitin ang internal skills tapos makikipag-compete pa raw ito sa kanya, ito raw ay napaka-ridiculous.
Lumapit naman si Dasha at nagtanong kung ito ba si Ningjia. So ikaw pala ay isang fool, tugon naman ni Ningjia. Pagkatapos na makakita ni Zongchuk ng isang genius disciple, ito ay agad na nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga top experts upang magyabang at si Princess Ningjia ay hindi exempted doon. At hindi lang yun, ibinilin din ni Zongchuk na tingnan nito si Dasha sa capital. Big Ejot, ano ang natutunan mo sa iyong master, tanong ni Ningjia, at sumagot si Dasha na wala raw siyang alam na gawin. Nainis naman dito si Princess Ningyan, grabe napaka-gentle daw makipag-usap ng kanyang master sa Ejot na ito, ngunit sa kanya ay kabaligtaran. Wag mo siyang saktan, okay, sambit ni Ningjia. Haha, alam ko, tugon naman ni Princess Ningyan. Napasabi sa kanyang isip na siya raw ay mayroong mataas na katangian, mataas na internal strength, at 18 taon nang nag-e-ensayo ng martial arts. Kaya ang Ejot na ito ay foolish, napaka-foolish. Kalahating taon pa lang itong nagpa-practice ng martial arts, wala itong alam sa martial arts, ngunit still gusto pa rin itong lumaban sa kanya. Ilang sandali pa ay pumunta na sila sa field. Come on, ikaw ang pauunahin kung umatake, saad naman ni Princess Ningyan, ngunit sumagot lang si Dasha na hindi niya raw alam kung papaano gawin yun, hindi raw siya tinuruan ng kanyang master kung papaano gawin yun. Sinabi ni Shin lang na maaari itong lumaban sa kung anong paraan na gusto nito, at sumigaw naman si Princess Ningyan na tama ng daldal, umpisahan na ang laban. Ganun pa man, dito na natapos ang manhwa na ito, ang huling update ay nung July 27 pa, kaya hanggang dito na lang muna, salamat sa oras, babalikan na lang natin ang manhwa na ito kung mag-a-update pa sila, at abang-abang na lang sa mga susunod na bagong upload.